In a world full of podcasts, may isang grupo ng tropa na hindi alam ang sagot sa pinakamahalagang tanong. Anong napala, boys? Dito, pag-uusapan natin lahat. Love, life, chismis, kalat, at kahit yung mga bagay na wala namang kinalaman sa buhay. Kami ang tropa nyo na walang plano pero may mic. Welcome to the chaos. Welcome to Anong Napala, Boys? Oh, isipin mo. Pero Naisip sa ko din Canada yun naman, ko, safe naman dyan, di ba? O may mga saraulo Hindi rin. mo rin- Kasi parang Hindi, ang dami. may mga daming ganun addict. pa rin. Pareho kasi ng US tsaka Canada. Problema yung fentanyl. Mas maraming user ng yung mga, fentanyl. alam mo yun, sobrang dami. Sa Vancouver downtown na, nakikita nyo na may mga videos. Parang zombie na yung mga tao dun. O kaya yan guys, Di ba? Huwag kayong susubok ng mga ganyan dahil hindi nakakabuti. Tama. Sabi nga ng ating buting congressman Oo. sa Cavite, ano sabi? Ano ba sabi niya? Bola muna. Yo! Welcome Yo, back. what's up? Welcome back, no? What's up, guys? Sup. Pagod ako dun, Pagod ako mag-setup, Kamusta? Kamusta ang madla? Okay Ayos naman. lang. Parang dumadami na tayo ngayon, no? Hindi mo Madami napapansin. tayo ngayon. Napapansin nyo ba? Pa-isa-isa lang yung guest natin ngayon. Dumadalawa na, no? Dalawa na. Aray Next. ko. Buong buo nga pa nga nung isa eh. Di ba? Aray ko! Jolo Lokban. Let's go. Nakikita mo yung pangalan dyan, nakikita? Oo. Nakikita. Pwede naman natin rename kung ano. Jolo na. Hindi, lang. laban yan. Laban yan. Laban Laban. yan, Saludo. Ayan, so, So, ano. Recap tayo. Recap tayo Ano. last episode. Last Grabe rin yung last episode episode, no? Oo. Grabe rin Kagimbal-gimbal. yung experience ni Nakakatakot. Andrew. Tsaka yung pinuntahan kong haunted house. Oo, yun. Haunted house mo talaga. Yun Oo. talaga. Haunted house napanood ba ko o yung- school? School yun, di ba? School pala. Haunted school sa Hong Kong. Napanood ko yung parang ano mo, number one napanood. siya sa listahan. Grabe yung ano nun. Grabe yung video mo dun eh. Yung mga Grabe yung footage. footage. Oo, Mhm. konti pa lang yun eh. Yung dalawang guest Baka- natin di pa napapanood kasi hindi pa lalabas. Hindi pa Kasi nilalabas. ni-release eh. Oo. Baka, Hindi pa nakalabas. baka Oo. mapakita dito mamaya, no? Bahala na kayo, basta. Dahil alam ko si Jugs may mga papakita yan eh. Ay, hindi natin makapakita kasi wala yung nag-aayos ng Zoom. Ano, now is Pwede the ka naman time. mag-screen share. Oo, pwede ka mag-screen share. Nagpapaliwanag ka pa. Huwag ka na magpaliwanag. Yan ba yun? Oo. So, yun. Pakilala nga pala natin yung mga bago nating guests ngayon, di ba? Yan. Oo. Yan, maganda So, yan. Yung una, si Kuya Jake. Yan. Bago nating Welcome, guest welcome. yan. Welcome, Jake. Welcome sa... Alam, pagpasensya Thank you. Naka-zoom muna tayo ngayon. Yes. Thank you for having us. Maraming salamat. So, nasa ano siya ngayon? Nasa Canada. Tapos, Ano sa Ano Canada? siya? Canada ka ba? Hindi Hindi. na mahalata eh, no? Okay. Hindi halata. Hindi halata? Hindi ko nga nahalata. Repping the Diba? maple. tapos yung isa nating guest, si Jolo, uutol ko. Ano naman siya? Nasa ano siya ngayon? New Mexico. Hello. Okay, New Yo, Mexico mismo. welcome, Jules. Yeah. Mhm. US din yan Mhm. Okay So, yan yun no. Nasa US kayo, okay yan Ano? Marunong Wala. ka na mag-ano. Kamuesta? Donde? Wala. Hindi. Ano bang Mahirap. salitaan sa New Espanyol Mexico? ba doon? Espanyol ba? English din. English pa rin namin. Ay, English pa rin. Okay. English pa rin. Although Pero- marami sa kanila na marunong mag-Spanish. Pero, Maraming Chicano. pero Ese. di ko pa rin naiintindihan. Masyado sila mabilis magsalita eh. Pero nakakaintindi ka na.
Hindi. Hindi talaga. Si Jolo ganito lang. Okay. No habla Espanyol, no habla Espanyol. Okay. Nice. Let's go. So, yun na. Game. Hindi, teka lang. I-intro pa si Jogs eh. Ano ba yan? Play mo na. Pucha, hindi na naman ako ready. I-intro pa Always si Jogs. yan. Always ready yan. Putang ina, hindi ako ready. Hindi ka ba ready? Gawin mo lang kung ano yung ginawa mo last time. Oo. Dahil kasi may bagong guest kasi nga sa'yo eh. naninibago siya eh. May bagong guest. Kaya nahihiya. Aray ko. Nahiya. Putang ina, boy. Sige lang. Tubig. So, inom ka muna Kaya mo tubig. yan. Hindi. Wala pumapasok sa isip ko. Tubig ka muna. Yung magandang gabi ba yan, di ba? Oo nga. Kasi hindi ko alam yung topic na yun eh. Ikakat mo naman to, di ba? Hindi. Oo. Hindi kakat mo Tuloy to. yan, tuloy to. Pero sinasabi ko, ikakat ko, hindi ko naman talaga kinakat eh. Hindi kinakat ni Sir Ronan. Handa na ba kayo? Oo nga, maganda yun. Handa na ba kayo sa mga pag-uusapan natin ngayon sa episode na ito? Mga kwentong kababalaghan na may konting kalokohan. Pag-uusapan natin yan ngayon dito sa Napalaboy Boys. Special. Nakakatakot naman yung intro mo, Jones. Nakakatakot. Grabe ka. Pigil na pigil yung tawa. Nakakatakot. Hindi, pero hindi ako natatawa. Nakatingin ako kay Jolo na ganun lang yun. Hintay ng mali. Hindi, sa totoo lang, boy. Hindi ko alam, wala talaga akong alam na sabi. Hindi ako nakapag-ready eh. Hindi, nahiya sa inyo, Jolo, tsaka Jake. Oo. Hindi mo rin mahihayin. Oo nga. Hindi talaga ready. Hindi talaga ready. Na ano ngayon, camera shy ngayon. Yun nga eh. Ba't ganun, no? Hindi kasi may bagong guest nga. Kahit kakilala mo yung guest, may ka pa rin eh. Hindi, tsaka walang alak eh. Kung may alak. Ayun nga eh. May alak yan. Ay, Yun patay yung tayo importante dyan. eh. May alak, no? So, yun na. Hindi, Ano? may iba Ano lang ba? ako kasi ano na tayo, episode 9 na, no? Medyo marami-rami na rin to, kaya mag-subscribe muna kayo bago magsimula. Di ba? Mhm. Eto ba? Oo naman. Si Jake, tsaka si John, nakasubscribe na ba kayo? Oo. Mismo. Ako sa Wala. pinakaunang nakasubscribe. Oh, so sige, sabihin mo sa listeners natin na mag-subscribe sila. Subscribe kayo. Anong Napala Boys? Like and share. Yan. Dapat Click yan. here. Subscribe kayo. Para ganahan Meron kami. silang Spotify. Yes. Yan. Meron din YouTube. Meron din ba tayong spank, ano yan? Huwag mo na yung tuloy. UGs. Jujis. RedTube, no? Andun din kayo. Nakita ko kayo dun eh. Si Jogs madalas. Si Jogs madalas trending. Nakita ko kayo dun. Tambay yan. me, daddy. Kaya may mga ganyan pa din. Grabe yan.
So, ayun na nga, di ba? Nakakatakot talaga yun. Kamusta muna yung mga week nyo? Kayong mga... Kamusta yung week nyo? Jolo, si Jolo muna, si Jolo. Walang bago. Trabaho. Parang gusto mo naman napak ka. Diba? Ako sinasabi mo yan. Tamang papawis lang. Pero, ayos naman. Nice. Hindi na masama. Good. Nice. Si Jake. Ako, busy. Nag-cover ako sa ibang shifts tapos kaya hindi ako makahabol pa eh. Hindi ko pa na-gets yung tanong sa akin. May tinanong sa akin kagabi. Kung ang si JB. manifestation daw ba ay manifestation ba ay spell casting pa? Malalim kasi so, hindi ko siya. na-gets. Oo, kaya Pero alam mo parang sabi ko, ano ba yan? Parang philosophical. Tapos sabi, hindi pa hindi pa ako nakakahabol. Nice. Pero nasagot yan ng utol ko. Tinanong ni JV si Jolo. Ay, si Jerome. Ang ganda ng sagot ni Jerome. Ang ganda ng sagot ni Jerome. Yung bunso. Yung matangkad na ngayon? Hindi, si JV yun eh. Yung pang-apat, hindi, yung maliit noon. Lahat naman ng kapatid mo maliit noon eh. Hindi yung sagot niya. Mas matangkad na sa'yo lahat ngayon. Ang sagot niya, ngayon, hindi daw. Bakit? Depende raw yun sa tao. Kasi pag sinabi mo raw, kahit ako, pag sinabi mo raw na, sabi niya, okay, example, pag sinabi mo na, kunyari sinabi mo na, magiging ganito ako, or sana maging ganito ako, Panginoon, gano'n. Hindi na raw, kumbaga dasal daw tawag doon. Diba? Gets mo? So iba-iba yun. Pwedeng dasal depende siya. Siguro. Kasi kung wala ka naman kahit dineclare mo siya, kung wala ka naman gagawin about it, hindi rin siya mangyayari. Kung wala kang action na gagawin patungo dun sa gusto mo. Yun. Kailangan pa rin may action. Totoo. Para hindi naman siya parang magic lang, nalilitaw lang. Diba? Gusto ko ng Ferrari. Nandiyan nga, parang imposible siya eh. Yung red, diba? Kaso makakuha mo kalahati lang. Bigyan mo ng pita. Siguro din yun ako sa buo yung pita. Bigay mo. Diba? Kasi kunyari sabihin ko, gusto ko ng Lamborghini Urus, pero wala namang project si engineer. Hindi rin talaga magagawa. Contractor na walang project. Dapat contractor ka muna. Dapat contractor ka muna. Ayun yung number 1 requirements niya. May point yung sinabi niya. Diba? At least nasagot niya. So ayun nga, diba? Sino ba sa inyo ano ba kayo? Ano yung mga nakakatakot na childhood stories? Teka lang, bago tayo pumunta sa tanong na yan, mahilig ba kayo sa mga nakakatakot na storya? Na into ba kayo doon? Kasi may mga taong yung parang kunyari multo-multo ganyan, parang baliwala lang sa kanila yan, di ba? Wala yan, baka guni-guni mo lang yan. May mga ganong tao eh. Diba? Hanggang ngayon naman, mahilig pa rin ako. Tapos, siyempre, may mga ibang kwento na, alam mo yun, yung parang, alam mo namang kwento-kwento lang. Pero iba naman din talaga na alam mong, maramdaman mong pwedeng totoo. Pwedeng science lang, no? Sabagay. Pero may mga experience pa kayo? Meron yan, Jake. Ito parang si Jake, meron to. Meron ka bang... Siguro dahil din sa, alam mo yun, syempre, feeling ko mas matanda ako sa inyo lahat. So, through the years, meron na rin. I mean, naniniwala ako. Pero kasi parang early on, parang tinry ko na tanggalin sa akin yung takot. Kasi syempre, may mga bagay na nakakatakot talaga. Pero parang nakuha ko sa sarili ko na parang ma-overcome yan.
Although, recently, syempre, nagpakasal kami ng ate nila. Ngayon, tuwag to. So, hindi ako nakakanood ng mga horror like I used to. Kasi gusto ko talaga yung mga horror like mga Saw. Kasi technically horror naman yung Saw, diba? Tapos yung mga Annabelle, Insidious na ganyan. Yeah, Annabelle. Gusto ko talaga siya. Kaso hindi ko lang siya mapanood kasi nga natatakot si Aliang na-nightmare siya. So, hindi na ako updated dun sa mga ano. Pero nung bata ako, meron eh. Hindi ko lang, sorry, nabigla din ako. Pero meron kasi akong picture kaso nasa Pilipinas. Parang ano yun, class picture namin nung high school. First year high school sa UST. Tapos yun. Yung mga ganun experiences. Like, maraming kwento sa UST pa lang. Ang dami ng kwento eh. Yan. So, naniniwala. Parang I would say, I'm a man of science. Pero hindi ko naman pwedeng i-dispute na may mga ganong phenomena. So, syempre, di naman lahat ganun eh. Dapat mag-base ka muna sa science, di ba? Hindi lahat ng... hindi ma-explain ng science, Pag hindi na na-explain ng science, siguro yun. Baka yun. So, ayun. Bago tayo magtuloy-tuloy dito sa usapan, papaalam lang muna ako sa inyo guys. Birthday kasi ng anak ko bukas at mag-aasikaso kami ng maaga. So, baka see you next episode guys. So, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe ha. Siyempre, dito muna ako ha. Kakalimutan ka lang naman nila eh. Mumultuhin ko muna kayo ngayong episode na to. So, dyan muna kayo. Jolo, Jake, thank you sa pag-guest ngayon. And boys, kayo na bahala dyan. Mag-mute ka, baka mamaya kung ano-ano marinig namin dyan. Sa baka may mga bubulong dyan. Bahala kayo. Hindi ko na masasabi yan. Hindi na ako mag-mute. Tatanggalin ko na lang yung headset. Bahala na kayo. Ikaw, kwarto mo yan eh. Dyan. Pag may gumapang dyan sa ceiling nyo, pre, wag mo akong sisihin ha. So, good night. Sige, dyan na muna kayo. Good night. Good night. Nag-mute. Kala ko hindi siya mag-mute. Nag-mute pa rin yan. So, ayun na nga, meron kayong mga childhood na horror stories na hindi nyo nalilimutan? Or kaya may mga... doon muna tayo sa yung na-experience nyo. Personal. May mga, kahit hindi siya multo, or hindi nyo siya ma-explain na nangyari sa inyo. May mga ganun ba? Kahit hindi, mauna ka, Jolo. Dami akong sasabihin. Hindi, kahit Simulan mo na. Alam mo yung kahit yung Sigurado ka. Hindi naman siya nakakatakot, pero mapaisip ka, ba't nangyari sa akin to? Alam mo yung mga ganang bagay. Well, Sige. Hindi naman sa meron akong parang mapaisip ng ba't nangyari sa akin yun. Pero may mga situation na parang hindi ko alam kung ano nangyayari. Yun yung usually na situation sa akin. Parang hindi ko alam ano nangyayari. So, kumbaga parang hindi ko talaga masabi. Wala. Kumbaga parang wala pa naman ako experience talaga na nakakaiba. In a sense. Kahit yung kunyari tumama ka sa mga palaro. Uy, pareho yung kulay nito. Alam mo yung mga ganun. Kahit sinuwerte ka. Tapos di mo ma-explain. Bakit ang swerte ng araw ko ngayon? Ba't laging ganun? Actually, 2 weeks ago, nagkaganon ako. Tumaya ako. Parlay. 3 games. Umaga pa lang, pumalo. Pag-ating ko dun sa bahay ng tropa ko, sabi ko, ganda ng araw ko ngayon. Tapos maya nagpalo ulit ako 3 games ulit. Pumaldo na naman. Kaya sabi ko, iba tong araw na to. Akin tong araw na to. Oo, diba? Ngayon kaya mo ba siyang i-explain? Yun nangyari. Hindi ko siya ma-explain. Diba? Tapos hindi ko na rin siya maulit eh. Ngayon sunod talo eh. Ngayon puro talo naman.
Ayun, mahirap na i-explain talaga yun, no? Mababad trip ka dun, no? Pag in-explain mo, no? Ganun talaga. Minsan panalo, minsan talo. Meron kang experience, di ba? Experience sa daet. Pero kinuwento ko na yun eh. Hindi. Kasi nga, yung mga na-experience ko naman, yun din yung na-experience mo kasi magkasama naman tayo lumaki. Siguro may makakwento din ni Jolo yun. Yung experience niya dun sa sementeryo. Oo. Anong Kasi na-feel mo hanggang ngayon, naalala ko pa rin. Sige nga, ano mo Kung nga? sa totoo lang, parang, kasi sobrang dilim nun eh. Sobrang dilim, tapos parang kandila lang ilaw mo, di ba? Tapos, may pansin lang na parang may gumalaw. So, na parang possible naman na kung ano lang, pusa o hangin Teka o lang, ano. saan mo siya Pinilipad. napansin? Saan mo siya napansin na gumalaw? Parang, kasi pumunta kami sa, di ba, parang pumunta kami dun sa isang, anong tawag dun sa, Parang Musileo. Yun, parang Musileo. Tapos ano siya, parang may mga fence. Tapos, yung nakatingin ako sa harap ko, kasi nakpaikot kami nun eh. Tapos nakatingin ako sa harap ko, tapos parang may napansin lang ako na may gumalaw lang dun sa kabilang side ng fence. Parang may gumalaw lang. Tapos di ko naman siya inintindi. Tapos maya, kinalapit na ako ng lolo ko. Kaya kinalapit na kami. Tapos tinutulak kami palayo. Tapos akala ko nagbibiro lang siya. So ako, patawa-tawa lang ako. Akala ko pinagkitripan lang ako. Hanggang sa... Hindi ka kinalabit ni Lolo, tinulak ka lang. Tinulak ka. May kumalabit sa'yo, pati sa akin, sinabi niya yun. So may ibang kumalabit sa akin. Yun ang akala ko na siya yun. Kaya parang patawa-tawa lang ako. Kasi akala ko nga, pinagkitripan lang ako. Hanggang sa nalaman ko yung kwento na may nakitang araw siya na parang umaabot sa amin ni Kuya, kaya tinulak kami. Pero kinuwento niya sa amin yun nung kumakain na kami, nung nakauwi na kami. So parang yung time na narinig ko yun na gano'n yung nakita niya. Edi wow. Wala. Edi wow. Wala kang nagawa, no? Nangyari na eh, no? Nangyari na. Nasa isip ko, matatakot pa ba ako? Tatakot pa ba ako? Wala na ako dun sa sitwasyon. Saka isipin mo nangyayari yun, nagdadasal tayo ng rosaryo. Diba? Oo. Pero kasi ba't naman kasi tayo bibisita ng gabing-gabi na wala pang ilaw? Lang sobrang ganong kadilim. Bakit? Ba't naman kasi ganun yung trip eh? Tapos buong pamilya daw kaya atang pumunta nun eh. Diba, hindi naman siya gabi. Parang pabagsak na yung araw. Hindi. Parang gano'n. Gabi na yun. Gabi talaga. Parang alas 10 pa nga ata yun. Parang alas 10. Parang mga alas 10 na yun eh. Tapos yung trip ng pamilya nila, no? Alas 10 tapos cemetery. Let's go, guys. Tapos walang poste, di ba? Walang ilaw. Ano pang i-expect mo dun, di ba? Hindi, kaya tayo late dumating. Kasi nga, late tayo dumating galing biyahe. Oo, kasi malayo yung pinanggalingan niya eh. Tapos doon tayo dumiretso, di ba? Yun yung nangyari. Kaya gabi talaga. Tapos wala tayong choice kundi pumunta. Tapos madilim. So, ayun. Di ba? Di ba? So, ikaw, Kuya Jake, ano yung mga kwento mo? Madami. Nung simulan ko nung bata kami. So, sumama ako dun sa pinsan ko. Parang sabi ng tito ko, tara pupunta tayong Pangasinan. First time ko dun. Wala akong kasama na like parents tsaka mga kapatid. Ako lang, yung pinsan ko tsaka yung tito ko. Yan. So, punta kami dun. Papunta pa lang, tinatakot niya na kami. Kasi parang, yan, nakakatakot. Papunta pa lang kami. Ang ginagawa niya sa highway. Highway kami. Siyempre, ano to mga siguro 97, 98. Papunta kami dun sa highway. Yung highway. Bigla niyang pinatay lahat ng ilaw. So, pag pinatay mo lahat ng ilaw ng kotse, Nasa talaga saan highway to?
Hindi ko na maalala, pero papuntang Pangasinan. Siyempre wala pa NLEX noon. So malamang ando na kami sa mga baryo-baryo. Pero tapos yun, highway na. walang mga ano doon eh. Walang ilaw, walang poste. Kumbaga ang ilaw nyo lang, yung sa kotse. Headlight lang. Siyempre, tinatakot niya kami. Para matakot kami, pinatay niya lahat. Siyempre, wala kami ilaw sa loob. Kumbaga yung cassette lang na may ilaw na gano'n. Pagkapatay niya nung headlights, 0. So, sigawan kami. Tapos binukas niya, tapos tawa siya ganyan. So, pagdating namin doon, na kami, parang sisettle na naglalagay ng mga gamit, inaayos yung mga gamit. Tinakot niya kami ulit na siya pa lang to So, sabi niya, good night na, tulog na kayo. Sinara niya yung pinto. Kami, not knowing na hindi pala siya lumabas. Parang hindi lang namin siya pinansin. Andun pa rin siya sa loob. So, tinakot niya kami ulit. Bigla siya sumigaw, tapos nandun siya sa loob, tapos lumabas na siya. Ngayon, nung natutulog na kami, nagulat kami, parang biglang ang lamig. Nagising kami, kasi magkatabi kami ng pinsa ko. Tapos, pagkadilat mong gano'n, parang may mukha dito sa harap na. Kasi syempre ganun ka, di ba? Shit. Ganun ka sa kumot. Tapos sabi mo, nakita mo yun? Sabi, oo daw. Saan nyo nakita yung mukha? Sa labas? Nakahiga ka? Hindi. Andiyan sa ibabaw. Di ba nakahiga ka sa sa kama? Ganyan, no? Tapos, ano itsura ng tapos mukha? Wala lang. Parang mukha lang ng tao. Babae, ganun. Tapos, nakaganyan kami. Hindi namin nagagawin namin. Tapos pag gano'n namin, wala na. Tapos yun, kinuwento namin sa kanila nung umaga. Tapos yun nga daw, parang may babae nga daw dun sa bahay. So, pero nung time na yun, parang hindi pa kami, alam mo yung takot na crippling fear. Hindi ganun. Hindi ganun yung naramdaman namin. Tapos yung mga gayon. Tapos hindi pero yung mukha yung nakita niyong mukha ng babae. Hindi mo siya, pero hindi mo siya makikita ng ganito. Lagi lang siyang parang, yung para siyang shadow na, may dilim siya na, hindi mo ma-ascertain ano yung mata, ano yung ilong. Alam mo lang na parang hugis sa You're not afraid of the dark, apparition. are you? Parang ganun. Apparition so, siya. Pero after nun, syempre hindi mo napapansinin yan, diba? So, nawala na yun. Tapos yung sinasabi ko kanina, nag-high school ako sa UST. Parang, alam ko, mapapatunayan to ng mga kabatch ko ng, UST 2000, UST Pay High 2003-2004. Yun yung batch yata namin. Kami, St. Antoninus. So, class picture ng lahat ng buong school. So, basic, lahat ng section. Ngayon, anong year ka nito? Anong year? First year, high school. First year. 2003. Then, nag-picture na kami. Wala naman. Hindi mo naman siya, kumbaga hindi mo siya mapapansin. Nagkaalaman na lang nung lumabas na yung printouts. Kasi paglabas ng printouts, lahat okay. Yung sa amin, tas lahat ng copies, like ng buong section, tinignan namin isa-isa. Merong figure dun sa, pag tinignan namin picture sa far right, merong figure na parang maliit lang siya. Hindi pa siya umabot dun sa kaklase ko parang kalahati ng katawan niya. Puti, pero may mukha. Mukha siyang duwende. Kung dun sa ilalim. Pinakita namin, buong batch nakita yun Nakita nila lahat Pero, meron talaga dun sa baba. Nakip ba yung picture meron akong kopya kaso nasa natago yun pero hindi ko alam ko meron ako Alam ko meron ako nasa Pilipinas. Meron talaga siyang puting ganun. Tapos may mukha talaga siyang duwende. Damn. So, yung matangos yung ilong. Siya yung alam mo yung Pinoy. Yung parang Pinoy na duwende. Pinoy na duwende. Burog yung ilong, ganun. Ganun itsura. Inang duwende. Kaya parang syempre, takotan na. Uy, nalait pa yung duwende. Nalait pa yung duwende, sarat ang ilong. Hindi, yung itsura ng duwende na yun,
may mukha talaga, yung normal na mukha ng tao. Yung makikita mo talaga. Hindi. Kung ano yung nakikita mong picture ng depiction ng duwende or ng nuno, gano'n yung itsura. Kaya kami, hindi namin maano yung fact na bakit ganun talaga yung nag-form dun sa picture. Saan kinunan yun? So, cellphone, digital, or Hindi, hard copy? Professional yun. Professional yun. Hard copy Hard na yun. copy, Nung pinrint okay. out na. Hindi namin Mas alam ito lahat. nakakatakot kasi pag hard copy, hindi mo pwedeng i-edit yun Tsaka hindi, noon pa, yung 2003 yun, wala pang editing masyado noon. Tsaka ang camera noon, hindi pa uso yung SLR na memory card. Puro SLR yun, pero hindi digital, yung mga pang-professional. Film, oo. So, ewan ko, baka, lagi naman yun yung excuse nila sa developing, di ba? So, pero yun, siyempre kami, mga high school kami nun At saka bakit may mukha, di ba? Bakit may mukha? Mga high school kami nun, parang ano ay isipin nyo? Di yun lang, nakakatakot. Sa UST alone, doon sa building namin, sobrang daming kwento doon na hindi ko na maalala iba. Naalala ko na lang yung typical na girls bathroom. Alam ko lang sa UST, maganda raw yung ano doon Conservatory of Music. Pag doon ako kumuha. Anyway, sige ba? Klasa ba ito? Yung CR, sabi ng mga kabatch namin na mga babae na minsan pag nag-CR sila, may magpa-flash. Tapos pag tinitingnan nila, wala naman tao. So sino yung nag-flash? Tutunog lang yung flash na. Tumutunog yung flash. Nagpa-flash na yun, nakakatakot. Baka na nag-flash na nakataas yung paa niya doon sa inidoro. Pero kasi, sana kung isa lang nagsabi, hindi. Ang dami nagsasabi. Laging may ganun. Na hindi ko alam kung ginagawa. Hindi ko alam kung ginagawa nila yung istorya, pero ang dami na daw naka-experience ng ganun. Pero buti nga nagpa-flash kasi na makita nyo na lang naiwan doon yung ano niya, di ba? Hygienic. Di ba? Hindi ka rin. So, kasi ang istorya, matagal na yan kasi yung UST, no? Matagal nang... Although, technically, hindi naman yun yung original na campus eh. Kasi nasa Paco, yung nasunog. 400 years na sila nung nagsimula, lagpas, pero nag-relocate sila. Pero matagal na rin yung, kahit yung bago na yun, matagal na rin yun. Hindi mo na rin alam kasi kung anong history nun before siya naging school, di ba? Palay mo doon pala dami nangyari. Through the years. Kasi totoo yun yung may mga naiiwan doon yung bakas ng kaluluwa kung saan siya pinatay. Kaya try ko pang umalala ng mga bagay pa. Ito na lang, yung recent ko na experience. Kailan Nandito na kami sa Canada. Pinadala ko for work sa ibang city. So from dito sa town namin sa Mission. Nag-travel ako papunta airport. Tapos lumipad ako papunta dun sa tinatawag na Vanderhoof. Yun yung city. Tawag nila sarili nila. Sila yung geographical midpoint ng British Columbia. Kasi nasa gitna talaga sila. So, on the way there, okay naman. Siguro yung unang part lang, medyo nakakatakot for me. Hindi dahil horror, pero snowstorm. First time kong magdadrive sa snowstorm. Tapos yung kotse, hindi ko gamay kasi rental. Sobrang laki ng kotse, as in. Paglabas, hirap na hirap ako umakit sa kanya. Tapos paglabas ko, yung hood, hanggang dito ko na yung hood. Isipin mo, ganun kalaki. 5'5" ako, hanggang dito ko yung hood. Nagpas sa balikat ko. Ganun kataas yung kotse. So, nagdadrive ako. On the way dun sa city. Lang yun. Umulan. Gano'n kalaki yung gulong nun? Laki. Ang laki talaga. Mukha siyang tanga. Na parang sabi, may bumibili ng ganito. May bumibili ng ganitong truck. Yung trip nila eh. So, yun yung binigay sa akin. So, papunta ako dun. Umuulan lang. Malakas na ulan. So, parang ako, okay, sige, kaya. Up until such time na naging snow na. So, syempre, dahan-dahan ako kasi hindi ko naman kabisado yung lugar, di ba? So, dire-diretso ako. Yung mga kotse, siguro mga taga dun. Inuunahan na ako. Makakawa na sila. Halfway through getting there,
biglang lumakas. Tapos yung bagsak niya, pag gano'n na, Against na sa'yo? sa windshield. Oo, so wala na ako makita. So ang ginawa ko, nagbagal na ako sobra. Mga 10 kilometers per hour na lang yung takbo ko. Ganun na lang yung takbo ko. Sobrang bagal. Kasi hindi ko alam, mamaya bangin na yung susunod di ba? Mhm. So dahan-dahan lang talaga ako. Ganyan. Tapos yung mga, syempre, yung mga kumag na nasa likod ko, binubusinahan ako, tapos inuunahan ako. Pero inaya ako sila. Sanay sila dun eh. Ako hindi ako sanay, bago lang ako dun eh. Tapos sobrang, parang at that time, natatakot na ako for myself. Kasi parang sabi ko, eto na ba yun? Parang, dito na ba ako mamamatay? Kasi, hindi ko pa na-experience sa buhay ko yung gano'n na zero visibility, lakas ng snow, tapos wala ka na makita sa daan. Pero kailangan mo umandar. Siyempre, baka mabangga ka eh. May mga kotse ka sa likod eh. Tapos siguro mga after a good 10 minutes, biglang umokay. Yung snow, na siya, paglapat sa kotse, natutunaw. Kumbaga lumambot, naging wet snow na. So umokay na hanggang sa paglagpas ko na wala na yung ganong kalakas. Tolerable na, may nakikita na ako ulit. So dire-diretso na ako. So dumating ako doon. Okay naman, nagtrabaho ako 1 linggo. Yung nakakatakot na nangyari sa akin, yung pauwi na ako. So, madaling araw yun. Madaling araw? Madaling araw. Pati yung snow? Oo. Hindi, yan, mga 10. Same day 10 siya? p.m. Same day lang? Hindi na. 10 p.m. yun, tapos nagtrabaho na ako 1 linggo. Okay. Tapos itong susunod ko, pauwi na ako. So, okay naman yun. Pauwi na ako. So, nag-travel ako from, yun nga, yung town na yun, Vanderbilt. Papunta dun sa nearest airport. Pangalan niya, Prince George. Doon sa Prince George, meron akong hotel doon. So, nag-stay muna ako doon for a while. Natulog sandali. Tapos, kailangan kong bumiyahe ng 3:00 para doon sa flight ko ng mga 5 or 6. So, okay. Gising ako, ayos ako, kinuha yung gamit ko. Andar. Papunta na ako sa airport. Papunta sa airport, wala naman eh. Okay naman. Up until dumating ako doon sa tulay. Pagdating ko sa tulay, may nakita akong kotse na nasa gilid. Isipin mo, tulay to parang di ba parang highway yun eh. So tulay, may kotse na nasa gitna ng tulay, nasa gilid. Nasa gilid. Pero, hindi siya naka-hazard. Hindi rin siya gumagalaw, pero naka-on siya. So hindi ko siya pinansin. Lumagpas lang ako konti. Paglagpas ko, pag ganun mo, may nakita akong tao, lalaki, nakatayo, nakaganyan, sa gitna ng tulay, 3:00 ng madaling araw. Hindi ko matawagan ate niyo kasi nga 3:00, ayoko siyang gisingin. Tapos, anong gagawin mo pagka may tao sa gitna ng tulay, di ba? Siyempre, tumabi ako. Gumanon ako sa gilid. Tapos dahan-dahan, tinitingnan ko, trip nito? Ano ba to? Addict ba to? Lasing? Di ba? Kasi nakaganon lang siya. Parang so, habang lumalapit UP. ako. Naka-oblation. Oo, naka-oblation, gano'n. Habang lumalapit ako sa kanya, tinitingnan ko yung mukha. Ay, nakakaano. Nakita ko kasi 3:00, walang ibang kotse, ako lang. Walang paparating, wala akong kasabay. Tapos may nadaanan ako kaninang kotse na wala naman sakay, pero nakahinto. So, inassume ko na baka sa kanya yun. Tapos, habang dumalapit ako, namukhaan ko na yung mukha niya, Asian siya, singkit, ganyan. Mukha siya incheck. Tapos, gusto ko sana picturean kasi gusto ko ipakita kay Aliana pag uwi ko sa bahay na eto yung kaso, alam mo yung naglalaro sa isip ko na, putya mamaya pag pinicturean ko to, nakaganyan siya, biglang gumanon sa akin. Di ba? Tangin na pa pinipicture mo, pag biglang gumanon sa akin. Cellphone mo, no? Oo, tapos nagka-drive ako, di ba? So, sabi ko, sige, hindi ko na pipicture, baka habulin ako, ganyan. So, tinignan ko na lang siyang ganun. Pero, habang nagda-drive ako, hindi siya tumitingin sa akin, nakamitin lang siya. Nakadilat lang siya ganyan. So, syempre, inisip ko na lang, baka lasing to, baka addict to.
Wala naman normal na tao gagawa no, 3:00 na madaling araw sa tulay. 'Di ba? Hindi kayo nagdadasal yun? Hindi kaya lasing lang. 3:00 na madaling araw. Galing party, no? Tapos Baka. Pero ang nakakatakot. Ang weird din Weird pero sa Canada kasi ang weird nun. Kasi alam ko sa Canada maaga magsara yung mga dyan, diba? Oo. So, kung mag-stay ka ng ganong oras, parang ang weird mo sa labas. Pero isipin nyo, diba, having to experience that at 3 a.m., medyo maglalaro yung utak mo Diba? Kung ano-ano iisipin mo na totoo ba yung tao nakita ko muna. Diba? Hindi mo rin alam Pero hindi rin naman ako parang... ang ginawa mo after, umalis ka na lang. Gumano lang sa gilid, dahan-dahan. Kasi nga syempre may tao, hindi ako nagmabilis. Gumano ako sa gilid, andito siya, dahan-dahan ako, tinitingnan ko siya kasi hinihintay ko kung anong gagawin niya. Hanggang sa nakalagpas ako, hindi siya gumagalaw. Tapos habang umaandar na ako, chinecheck ko yung rear view ko, andun pa rin siya. Nakaganon pa rin siya. What if pagtingin mo sa rear view mo, nakatayo na siya, no? Tapos nakatingin sa'yo, Ang tapang mo Paano pagtingin mo sa rear view mo? Nakatayo na siya. Nakaupo na pala sa nakasakay na siya doon. Nandun na. Hindi na ako nakauwi doon. Ang tapang mo doon. Hindi niyo na ako makakausap ngayon siguro. Pero yun yung mga nakakatakot. Siyempre tatakbo ka nun, no? Maalis ka sa kotse nun. Pero mo makita mo nakaupo sa likod mo. Anong gagawin? Hindi, syempre, ang una mong gagawin dun is, di ba, park, tanggal seatbelt, alis. Tsaka ano yun? O kaya nagpapahatid lang, no? Hatid mo, ganun. Oo, may flight din ako. Nasa Canada, nagtagalog. Oo, syempre. Hatid mo ko, bye. Bisaya pala, no? Asian yan, Asian. Bye na bye, bye na bye. Diba? Okay na yung Tagalog. Pero weird yun nga siya. Sa 3:00 ng madaling araw, weird siya. Naka-oblation yun, nakaganon ka dun. Tayo nakala mo, lilipad ka no? Grabe. First time ko maka-experience ng or baka sobrang high lang siya sa something. Yun na nga Kaya yun na nga, after that experience, yun na lang iniisip ko na lasing to o kaya addict to. O kaya talagang totoo ang mga kwento ng mga Conjuring, Insidious, diba? Anong suot niya? Wala, naka-t-shirt lang, tsaka mao. Walang brand yung t-shirt niya. Jordana. Wala. As in, black lang, wala. Walang sponsor Uniqlo. Ng SpongeBob pa yung logo, no? Naka-baleno. Baleno. Tapos naka-Chuck Taylor. Naka-Chuck Taylor. V-neck ba? V-neck? Kasi yun pag wala siyang, nakayapak lang siya Wala siyang tsinelas o sapatos. Mas nakakatakot yun. Ang lamig nun. Buti hindi naka-Novo jeans yun, no? Naka-blue corner, no? Naka-blue corner. Tapos nakatupi pa ganun. Yung pala pinalayas, no? Walang pambayad ng renta. Hindi na naman problema siya. Doon ako matutulog. Gagi na. Pero weird talaga, grabe. 3:00 na madaling araw. Isipin mo na 3:00 na madaling araw, sobrang weird. Tsaka, hindi kasi uso rin yung gano'n kasi na parang makikita mo sa gitna ng kalsada, pero modus nila yun. Na parang may nakasunod na sa'yo. Ay, syempre, ang tendency mo, iiwasan mo. Takot na isip ko. Tendency mo magbabagal ka, iiwasan mo, tapos baka yun na, kawatan, modus na. diba? Pala siya, kawatan. Kasi possible din na lang. Buti na lang, kumbaga hindi siya ganun. Baka lasing lang siya, baka addict lang. Tsaka kasi, isipin mo, naisip ko din yun. Pero sa Canada naman, safe naman dyan, di ba? O may mga saraulo rin. Kasi parang, hindi, ang may mga ganun pa rin Pareho kasi na US tsaka Canada, problema yung fentanyl Mas maraming user ng yung mga, fentanyl. alam mo yun, sobrang dami. Like sa Vancouver downtown lang, nakikita nyo na may mga videos, parang zombie na yung mga tao dun O kaya yan guys di ba? Huwag kayong susubok ng mga ganyan dahil hindi nakakabuti. Tama yun. Sabi nga ng ating butihing congressman sa Cavite, ano sabi? Ano ba sabi? Bola muna. Bago droga. Bola muna bago droga. Kapangalan pa nung isa dito, walang ya.
Kaya gets ko Ikaw nga magsabi, Gets ko Jolo. agad eh. Ikaw nga magsabi. Okay. Bola muna bago droga. Yan. Diba? Parang mas... You cannot make this shit up. Parang pag iniisip ko pa yun yung kwento, parang nakakatakot nga yun. Alas 3 na madaling mas yung kwento kasi ni Kuya Jake, mas na doon ako na sa may mukha eh. May nakita sa mukha. Yun talaga. Actually, may naalala akong kwento eh. Ano? Kwento rin kay Kuya Jake yun eh. Ano? Baguio ba yun, Kuya Jake? Yung nakasakay kayo sa isang van? Ay, oo po. Ayan, galing. Paalala mo. Eto, hindi siya nakakatakot, pero weird. Sobrang weird. Bata pa ako. Ilan kayo sa van muna? Dami. Buong family. So, ganito yun. Ang storya nun, pamilya, pero hindi lang kami, hindi lang immediate family. Mga tita, tito, mga lolo, lola. Ang dami siguro mga sa buong trip siguro. Hindi naman. Siguro mga nasa 30. Nyo, no? Aray ko. Siguro mga nasa 30 kami. Ganun kadami. Okay. Tapos ang inupahan bahay. So, uneventful yung pagpunta doon. Like, pumunta doon, ganun ulit, nag-crash, ganyan, ayos naman, pili ng mga kwarto, ganyan. Hindi ko alam to nung time na yon. Sila pala, may nararamdaman na sila doon sa bahay na inupahan. Pero ako, bata ako, hindi man ako nakakaramdam eh. Hindi man ako nakakakita. Siguro yun lang sa Pangasinan, pero after no, wala naman eh. Tapos, umalis kami. Like, di ba, punta kayong town, ganyan, ikot kayo, kain, ganyan. Hanap lang lugar. Hanap kayo lugar nun eh. Nilalagnat na ako, may sakit ako. Tapos, pauwi sa bahay. So, lahat, di ba, upo. Kami mga bata, nasa likod kami ng van. Parang ano yata yung Delica. Kanya-kanyang kotse, di ba, mga 3, 4 na kotse. Kami mga bata, magkakasama kami sa van. Tapos nandun kami sa likod. Tapos, pag uwi sa bahay, pasok lahat. Hindi nila ako napansin. Dahil nga may sakit ako, nakatulog ako sa likod. Tapos, yung mga kasama kong bata din, dire-diretso sila, labas sila agad. Siguro maglalaro, ganyan. Wala nakapansin sa akin. Andun lang ako sa likod. Nakigala akong ganyan. Tapos, ang nangyari pala, eto, hindi ko na alam. Kasi tulog lang ako, di ba? Yung nanay ko, nagtataka siya, nasaan ako? Hinahanap ako. Nasa si Jake, ganyan. Sabi niya, hindi ka alam mo, di ba kasama, di ba, sa van, ganyan. Sabi nila, hindi, wala eh. Tapos, bumalik sila sa van. Tinignan nila yung van. Hindi nila ako nakita. Yun yung sabi nila sa akin, inikot namin, hindi ka namin nakita. Kasi tinignan nila eh. Pero, hindi ko rin alam kung baka hindi nilang sila tumingin sa likod. Baka gumano nila sila, Jake, tulog ako. So, hindi ako nag-respond. Siguro, ako yun yung iniisip ko nangyari. Kasi parang hindi mo ako makita. Andun lang ako sa likod eh. Hindi naman ganun kahaba. Hindi naman yung parang super grandia na sobrang haba, di ba? Delica lang yun. Hindi yun ganun kahaba. So, parang 2 lang din yun. Tapos isa parang ganun. Pero baka kasi yung suot mo pareho dun sa ano. Baka din. Seat cover? Oo. Tsaka hindi nga sila naghanap masyado sa likod. Parang gumanong gano'n, nag-flashlight, tumingin lang, parang gano'n. Yung parang ginawa nila. Okay na yan, wala siya dito. Tinamad na, no? Okay. Para ka lang nag-work? Isa na ibig sabihin na parang, hindi naman mahalaga eh. Hindi naman, kaya mo na. Okay. So, nakakatawa, ginamit nila yung van. Umikot sila ng Baguio. Tinry nila akong hanapin. Bumalik sila sa lahat ng pinuntahan namin. So, nasa isang van kayo? Pero hindi nila alam na andun yung van, andun ako sa loob. Ba't tulog ka habang kahit... Hindi ko rin alam. Basta, hindi, may sakit nga ako. Hindi, bata pa wala pa. Parang may sakit ako nun alam ko eh. Hindi nga ako nakita. Umikot sila. Pag ikot nila, dami nilang punta, umiyak yung nanay ko. Hindi nila ako nakita. Bumalik sila. Pagbalik nilang bahay, yung nanay ko, inikot yung kotse.
ayun, nandun ako sa likod. Natutulog. Tapos ginising ako ganun. Glabas. Sinabihan ako na, kanina ka pa namin nahanap. Oras ka na namin hinahanap. Umikot na kami sa lahat ng pinuntahan at hindi ka namin makita. Pero ang sa tingin ko Umikot na rin dyan, tong kotse kanina. ang salarin dyan yung naghanap eh. Baka hindi ka lang talaga nahanap ng solid, Ng ayos. ng ayos. Or May something Tinakpan talaga. ako. nangyari. O nag-teleport ka, no? hindi mo alam, di ba? Tinakpan ako. Yung, di ba? May ganun eh. Mm. Di ba sabi nila may Anong mga tawag ganung sa espiritu nambubulag. Nambubulag. Yun yung parang local term nila. Kasi may kakayahan silang bulagin ka. Hindi na mawalan ka ng eyesight pero may mga bagay na hindi ka makikita. Na hindi nila ipapakita sa'yo, no? Parang gano'n. Oo. Kunyari ikaw. Pwede kong irason yan, no? Kasi usually si mama, Jolo, kunin mo nga to. Nabulag. Tapos hanapin mo. Sabi, ma, hindi ko nakita. May nambulag sa akin, sabi niya. May nambulag pagdating sa doon, akin. eto lang pala, dito lang. Di ba? So, ma, may nambulag. May nambulag sa akin. Yung bulag. Ay, Sabihin sumura sa'yo, yung tutuklawin ka na eh. Oo, Nasa San tutuklawin ka, Francisco sa harap tayo. ko na eh. Wala mambubulag dito. Sabi niya sa'yo. Wag ako, Jolo. Wag Galing ni ako. Jax, ah. Gaganin yung nanay nito. Naalala. Wag ako. Hindi ko nga maalala. Wala. Hindi ko nga maalala paano sa natin napagkwentuhan yun eh. Nung siguro, nung nasa Baguio tayo. Yun nga, baka nga. Ay, Naalala ayun. si Jokes nga nakaalala. Lahat sila, si Jolo at si Kuya Jake, kasama namin yan lahat nung nagbagyo kami. Nakita mo na yung picture? Hindi ko pa pala Sinend ko na-share sa'yo. yung picture, oo. Nakuha ko na yung picture Pakita. nung ano, nung... Paano ko ba i-share? Nakita ko na yun. Sinare mo na yun sa group chat. Oo. Dun sa picture, may multo talaga dun sa picture na yun. Yung Uy, nag-blurred yung mukha easy. nyo. Nag-blurred yung mga mukha nyo. Uy, copyright. Oh my God. Actually, ang nag-blur lang Pangalawang naman. beses na yan. Sino ka ba? Ang Si nag-blur Badang? lang naman ng... Si Badang ka ba? Pangalawang beses na yan, pre. Ang nag-blur yung asawa ni Jokes. Kasi kami parang medyo okay pa yung mukha namin eh. Yung sa kanya talaga iba eh. Kaya napalabas kami Nakita agad. ko nga yan. Sa kanilang dalawa. Mukha siyang parang painting. Sa kanilang dalawa, parang yung mukha nila parang lumungkot bigla. Oo. Sa Yun. kanya, Parang hindi na... lumungkot sila. Hindi, Tapos kayo parang sa inyo, Iba- saya-saya nyo. iba yung mukha ni Jane talaga eh. Sobrang iba talaga. As in, Hindi, ilalagay ko dito. Ayan, lalabas yan dyan. Kayo na lang umusga kung anong masasabi nyo dyan sa picture na yan. tingnan nyo. Pero, Tapos siguro- pakita mo siguro- din sige, yung normal. Explain nyo pa ano pa yung nangyayari sa picture na yan habang tinitignan nila. So, makikita nyo yung... Ipakita mo na lang, Jokes, yung original picture na may flash. Tapos tinry namin kunan tong isa na walang flash. Pero kasi ano na yun, kumbaga ano na dusk, pabagsak na yung araw. Kaya medyo madilim. Pero tawag nun, dapit nakita hapon nyo ba? naman yung Dapit- pagkakaiba. O, Dapat parang hapon ganun ba siguro. namin? So yun. So kaya siguro kaya na-distort yung mukha ni Jane. Kasi pag titingnan mo yung sa iba parang okay lang eh. Pero yung kay Jane iba talaga yung mukha. Nakita ko yun, nag-blurred talaga. Nakakatawa dun. Bakit nasa loob ka pa, Jokes? Nasa labas na kami lahat. Yun nga, sinabi ko nga sa kanila yun eh. Sabi ko, Yun kasi diba, nakakatawa dun. nag-enjoy ako dun. Pinipicturean ko yung fountain. Oo, Tapos- pero wala ka nang kasama eh. Hindi ko alam, wala na akong kasama sa loob dun. Ako lang talaga mag-isa. Pagtingin ko ganun, wala nang tao. Alam mo, talagang tumatakbo ako. Grabe yun. Ang sabi ko nga sa kanya doon, anong episode ba yung pinag-usapan natin yan? One. Yung Kilabot. Oo. Kilabot. Lumabas na yan eh. Ang sabi ko nga sa kanya Yung doon, unang nakakatakot yun. gusto kong pumunta doon ng lahat ng tropa para mag-ghost hunting. Meron Parang talaga. Kaso Parang trip bawal to na siyang pasukin talaga pala. Dahil sa mga earthquakes. Kumbaga hindi na nila sure hindi na nila sure yung stability Delikado ng na. building. Oh. Kaya pinagalitan din kami kasi bawal na pala talaga. Kaso Kahit may nakita lang magpaalam kami ka. pumasok. So, hindi talaga pwede. Kahit kunyari, Kasi nga, udyokan mo hindi na lang talaga. yung guard, no? Nagulat lang sila na nakapasok kami. Kasi may nakita rin kaming 2 tao na pumasok. Tapos, sumunod na lang kayo. Oo.
sumunod lang kami. Tapos yun pala, bawal pala talaga kasi yun nga, hindi sila sure sa stability nung... Kasi ang dami kong narinig na istorya din doon. Kahit mga ghost hunter sa atin, pinupuntahan yun, di ba? Kaya, Jessica Soho, di ba? Kaya gusto ko ma-experience din. Pero iba yung feeling sa loob. Hindi, Iba. sa totoo lang, iba. Anong tawag doon? Eerie. Eerie yung feeling. Eerie. Grabe. Actually, yung pagpasok ko pa lang nung gate grabe rin kasi history nun, bro. Oo nga, kaya... Grabe rin yung nangyari dun. Ramdam mo no? Pinugutan yung mga pari dun. May lungkot May lungkot na parang iba. Parang... Tsaka mabigat siya. Hindi mo yung nararamdaman sa ibang lugar Ang alam ko nandun din yung istorya nung pinakitang paring naglalakad, napugot yung ulo, tas hawak niya yung ulo niya habang naglalakad. Doon yata yun. Sa diplomat. Oo. Hindi na makapagsalita yun. Wala nang litid yun Tsaka, pero ang naalala ko, pero nalimutan makikita ko. mo siyang ganun, no? Ano kayang gagawin mo, Jogs? Pag nakakita ka ng ganun? Titil Wala. Basic lang sa akin yung mga ganyan. Pag pagkasigaw mo, ay, bading! Yung bading! Parang malupiton lang Aray ko! Hindi, tsaka yun nga. Pero yung sinasabi ko nga sa previous episode na parang hindi namin alam bakit ganun yung pakiramdam dahil ba meron talagang kakaiba doon sa lugar or pero dahil ba yun, yung pag ganun yung nararamdaman nyo, meron yun. Kasi hindi nyo naman minsan, siya nararamdaman sa Enchanted Kingdom, diba? Ganun ba pakiramdam mo pupunta ang Enchanted Kingdom? Hindi, masaya ka. Yun nga yun kasi nga yung utak mo, yung baka dahil nga yung utak mo, sinet mo na, putya, nakakatakot tong lugar na to. Hindi rin. Pagpunta ka ng Enchanted Kingdom, yung utak mo, sinet mo na. Okay. May mga nakakatakot ka rin naman pinupuntahan na hindi ganun yung pakiramdam mo, di ba? Kasi nga, hindi nakaset yung utak mo. Minsan parang mind conditioning din. Pag na-condition mo na yung utak mo na, hindi, itong pupuntahan namin nakakatakot to. Pagpasok mo pala ng gate, iba na agad yung pakiramdam mo Kasi naset mo na yung utak mo Pag pupunta ka ng Enchanted Kingdom, tapos sasakay ka ng Ferris wheel, syempre excited ka doon sa taas Bakit? May kasama ka. Syempre, pag may kasama ka, masaya doon Ang bagal pa nun. Gumaganon yun, no? Ang bagal nun Tapos yung nagsasakay pa ng tao, tumitigil sa taas yun, no? Oo. Tapos titingin-tingin ka doon sa baba. Napadulasan mo pa si kuya pagka doon kami, tumo na lang. Sabi mo may aberya lang sandali. May nagka-problema. Medyo nakakatakot yun. Makakita ka talaga ng doon, multo. Malapit ka na nga sa langit nun Pamulto ka na, Siguro pag nalaglag ka doon, after 3 days, multo ka na. Or pwede rin doon na mismo, aswangin ka na doon. Diba? Nakakatakot. Marami pang nakakatakot na lugar sa Pinas na Oo. Corregidor. Nakakatakot ang Corregidor. Oo, yun. Ay, actually, ako hindi pa ako nakakapunta doon. Intramuros. Ako once. Intraboys tayo, Jolo. Dami rin. Doon sila nakatira Ilang taon yun sila doon? Tumira ako sa Intramuros, parang 3 taon din wala ka ba na-experience doon? Ay, Jolo. Pero nakakatakot. Ang dami nakakatakot doon. Yung nakikita ng balita lang to yung sa Manila Bulletin. Yung mga staff daw ng Manila Bulletin sumilip dun sa sa walls. Nakakatakot daw yung nakita nila silip sila dun sa walls, may nakita sila. Kagimbal. Ano nakita nila? Oo, pero yumayanig yung walls pero walang earthquake. Alam ko na. Oo. Hindi, yung baliktad naman Meron ako na-experience dun sa beses. Di sila, gumagawa sila ng buhay dun. Ano na-experience mo saan? May na-experience ako isang beses. Kasama ko yung mga tropa ko, yung mga roommate ko doon. Sa Intramuros yan Oo. Pero hindi ko rin kasi alam kung
kung totoo ba yun, amats lang talaga kami. Kasi galing kaming tough nun eh. Tapos pag uwi namin, naglalakad kami dun sa gilid ng letran. Ang ingay-ingay pa nung isa. Tapos biglang may sumigaw. Kami lang, na yun eh, parang mga 2:00 na ng madaling araw yun. Biglang lang may sumigaw. Naiintindihan ko naman din, maingay kami, di ba? Baka mamaya, lang din, naingayan lang din, di ba? Pero, dahil nga madaling araw, di ko alam kung ano yun. Ginawa ko, syempre, ano yung sinigaw? Ako. Ganun lang, yung parang yung pinatunog mong sigaw, ganung sigaw lang. Tapos, tumakbo na kami. Kanya-kanya na yun. Kaya yun, nakakatakot yun. Pero ano hindi ko anong sigaw yun? Patanungin mo kuya. Ito. Yung parang ganyang sigaw lang. Saan yun narinig? Sa hallway? Hindi, doon kami sa gilid kami ng letran eh. Parang may kalsada doon. Nalimutan ko kung Moralya ba ang tawag doon? Hindi, Moralya yung harap eh. Basta yung sa gilid nun. Nalimutan ko pero na ng anong street. oras na yun? Magallanes. Mga 2:00 ng madaling araw. Ayun, Magallanes. Hindi rin Magallanes. Magallanes sa likod yun. Matao ba sa lugar na yun o hindi talaga matao doon? Ano na yun? Wala nang tao nun. Kasi nga, ano na yun eh, parang 2 a.m. na yun. Madaling araw na. So, kumbaga mga estudyante, bukod sa mga lasing na estudyante, nakauwi na yung mga normal na estudyante. Pero ako binaalala akong kwento. Weird lang din. Weird nga siya. Pero hindi siya intramuros yung kwento na naalala ko. Ano? Sa ano to? Sa Paranaque. Sa Paranaque. Pero, yun nga. Sa Paranaque nangyari to, bata pa ako. So, yung pagkakaalala ko sa kwento, andun kami sa bahay. Tapos, parang buhat-buhat ako ng yaya ko. Then, habang buhat ako, kumakain yung mga parents ko, mga tiyo ko, lolo, lola, kumakain sa dining. So, yung dining kasi may may bintana doon. Diba? Sliding ba yun? Tapos may rehas. Tapos, habang buhat ako, nakatingin ako doon sa dining, kumakain sila. Tapos habang nakatingin ako doon, syempre, yung bintana, may salamin ng bintana, may reflection. So, nakatingin ako doon, sa reflection, may dumadaan sa likod ko. Naglalakad siya. Saan yan? May dumadaan sa likod ko. Doon sa bahay. Sa Paranaque. Nila lolo? Bahay May nila lolo? Yeah. May dumadaan sa likod ko. Dahan-dahan siya, babae. Na, yun yung naalala ko sa kanya, babae siya, nakaputi. Pero hindi ko maalala ko yung pinaka-itsura niya. Basta babae nakaputi, tapos naglalakad siya dahan-dahan. Kung maalala nyo, di ba may doon, parang dead end yun, may papasok doon sa loob eh. Tapos dead end na yun, tapos may gripo, di ba? So, doon siya papunta. So, pagpasok na doon, yun na yun. Doon lang siya. Pumasok siya sa lugar na yun na parang corner doon, tapos dead end. Yun yung pinaka-naalala ko. Tapos yun lang. Tapos ang pinaka-weird doon sa kwento, so nasa anong oras Belton. nangyari yan? Di ko alala. Parang mga 7 p.m. Parang siguro ganun. Kasi nga bata pa ako nun eh. Kaya hindi ko talaga siya, hindi ko maalala yung full details nun. Yung parang hindi pa malinaw sa'yo lahat. Diba? So, ibig sabihin nun, parang bata ako. Hindi ko alam kung ano, hindi pa ako nakakaintindi. Pero naaalala ko siya. So, yun yung nangyari. Then, nung nasa Belton nga kami, doon sa condo, doon sa Makati, yan, sila Kuya Jake at sila Joel, nandun kami nagkakwentuhan, kasama naman si Ataliana, yung asawa ni Kuya Jake na pinsan namin. Nakwento naman ng ate ko na may nakita siyang babae doon sa same spot. Tapos doon ako napaisip, sabi ko, ate, parehas tayo, nangyari din sa akin yan doon mismo sa ganito. Di ba may oven dyan, tapos yun, doon siya dumiretso. Sabi niya, oo. So, parehas kami ng kwentong nangyari na hindi namin alam na parehas namin na-experience. Shit. Nalaman diba? niyo nun. So, pareho pala kayo ng kwentuhan. pareho pala kayo ng ng kwento.
Pero hindi namin alam. Sa bahay ba na yun, marami talaga? May mga Wala. ibang kwento bang nangyari? Ang kwento kasi dun, sabi ni Lolo, Ano ba yung sila daw yung ano? pinakaunang settlers dun sa area. Like lahat yun, Talahiban, sila lang yung may bahay dun. 1950 siguro or 1960s. 1970s. Pero sila yung una dun. So, kumbaga kung may mga namatay man dun, hindi mo na malalaman kasi Talahiban lang siya. Pero, yun nga, yung nakita ni Jogs tsaka yung nakita ni Aliana, pareho lang. Tsaka Isipin mo si panahon Lolo, na yun. nakakakita siya. Oh. Sinabi niya doon. Hindi, ang point ko, si Lolo, nakakakita talaga. Nakakaramdam. Tapos kasama niya yun araw-araw. Pero okay naman siya sa bahay. So parang... Siguro ano lang yun. Ewan ko. Kasi ako din naman, pag nagbabakasyon kami, wala talaga. Yun lang yung naaalala ko. Yun lang talaga yung naaalala ko. Dati kasi ano yun eh. Hindi pa siya Aeropack eh. Ano yun dati? Sagingan. Yun naaalala ko. Sagingan talaga siya nung araw. Yung kabilang side ng bahay. Hindi ko na naabutan yun. Naabutan ko Aeropack na eh. Iba na nakikita mo na mga maton na eh. Ilang taon ba yung ni Jolo? 4. Wala na nga Aeropack eh. Wala na ba? Wala na. Pati yung iniihian yung doon, yung bakanting lupa doon, wala na rin. Yung akasya, puno na akasya. Sama naman iniihian lang, no? Hindi lang iniihian, sinusukahan din yun. Oo. Pero nakakatakot maglakad doon. Kasi minsan pagka naglakad ka doon, parang may mga mines doon eh. Oo. Yung mga jerpacks. Mga aso. No? Marami nang nadala doon eh. So, gagi. Hindi yung bahay kasi nila Lolo, medyo lang talaga. Medyo nakakatakot dahil ang luwag niya eh, di ba? Ang luwag niya. Tapos alam mo naman luma na siya. Tapos, yun, hindi wala naman tao masyado, syempre. Sila Lolo lang. Tapos doon sila sa kwarto nila. Hindi siya siguro katulad nung dati. Hindi natin na-experience yun yung mga bata pa sila mama na punong-puno ng tao yan. Ngayon, hindi na ganun eh. May tanong ako. Kaya siya nakakatawa. May tanong ako. Kanina ka pa nga nagtatanong eh. Ito, may tanong lang ako. Medyo kasi nga, sakto. Kasi si Kuya Jake, yan eh. Doktor din. As in talagang literal na doktor din siya sa Pilipinas. Tapos magiging doktor din siya uli soon. Sana, syempre. Sure yun. So, paano yung kasi may mga tao, di ba, kagaya na, kung napanood yung Insidious, ano yung explanation doon sa astral traveling, astral projection? Sa science part, hindi siya mapapaliwanag ng medical science. Tinitreat siya as a form of hallucination. Kasi, di ba, if there's something na hindi mo kayang ipaliwanag, lalo na wala naman siyang hindi mo siya masubstantiate kasi hindi siya hindi siya nare-replicate. Like maraming tao nagsasabi pero it's a personal experience. Parang sinabi mo na tawag dito na paano ba yun? Na parang ikaw lang kasi nakakaranas, hindi mo siya maipapasa eh. So yung mga astral projection na ganyan, sabihin na natin, sige, totoo siya. Pero, paano mo mapapatunayan? Yung sabihin nila na may nakikita sila, nakikita nila yung mga pamilya nila, nakikita nila sinusundo sila. Or may mga dark entities silang nakikita. Oo. Na sabihin natin, sabihin na natin for the sake of discussion, totoo talaga. Paano mo siya papatunayan? Diba? It's not something that you can conjure biglaan. Wala naman eh.
So, Di mo naman pwede dalhin yung phone mo, no? Oo. Videoan mo. So it's either classified as an auditory hallucination or a visual hallucination. Oo, nangyari sa akin yan. Minsan ganun lang siya. Kasi Pero feel ko sa overpatig daw yun. Kasi nagbaha sa Cavite noon eh. Di ba lagi naman nagbabaha sa Cavite? Eh syempre, lasing pa ako nung alam ko nag-inuman kami nito nila Jogs noon. Eh baha pa sa bahay. Pinaglimas muna ako, di ba? Tanggal baha. Hanggang umaga yun. Tapos tulog ako. Paghiga akong ganyan, no? Nakadilat ako. Tapos umiikot siya, bro. Bigla siyang umiikot na lang na ganyan. Yung paningin ko. Tapos may mga naririnig ako na bumubulong sa akin. Sabi, Seron. Gumaganon sa akin. Tapos tinatawag ko yung lola ko. Ang pangalan kasi ni lola ko, si Lola Aids. Ang nasa isip ko, ang lakas ng sigaw ko. Gumaganon, Lola Aids. Ganun na yung parang para sa akin, para marinig nila ako. Yung pala, hindi wala silang naririnig. Parang ganun yun. Parang siyang hallucination. Parang episode niya. ng or sleep paralysis. Oh, sleep paralysis yata yun. May bumubulong talaga. Nangyayari yun eh. Sa akin Tapos ang lagi. daming boses. Gumaganon sa low. Hanggang ngayon, nung sinabi mo ng parang form of hallucination siya. Ngayon medyo nasasagot yung tanong ko. Kasi sobrang ganun, pagod. meron. Sobrang pagod daw yun nangyayari. Tsaka napakaraming pwedeng mag-cause ng hallucination. Siyempre pinakaunang parang main reason is yung mga psychiatric diseases. Yung mga taong may schizophrenia, yung mga ganyan. Tapos yung mga psychotic features, kumbaga na tinatawag. Tapos meron din namang part na syempre alcohol, pero mostly on drugs eh. Yung nagkakos ng hallucination. Nagdetagis ka na ba nun, Se? Hindi, tol. Pero overpatig lang ako nun. Gago to. Tangin ang tanong mo. Tangin to. Laglagan. Basta yun. Laglagan na ba? Nabigla siya eh. Laglagan Nabigla portion siya. na. Kaya lang puta, inom muna akong tubig. Yun yung mga madaming pwedeng mag-cause nun. Pero yun yung mga una mo i-consider. Kasi kunyari may dumating sa yung pasyente, sabi sa'yo may naririnig siya, may nakikita siya. Tatanungin mo muna, may history ba to ng alcoholism? Pero yung sa akin, may wala ako history nang ba to kita. Rinig lang. Naririnig lang. Ayan. Tapos So, tumakbo ako auditory or pababa. visual. Si Lola Aids nasa baba na natutulog. Yun, hindi na makakakit yun eh. Pahina na. So gulat sila. Patulog muna ako dun sa may meron pang isang sopa dun eh. Ba't diyan ka natutulog? Doon na lang. Hindi ko ma-explain. Alam mo yung nangyari sa'yo. Parang hindi mo ma-explain. Sige dito, okay lang ako. Dito lang ako. At least dito maraming taong naglalakad. Pag nangyari ulit yun, makikita nila, di ba? Parang ganun. Iba kasi pag mag-isa ka na lang. Mag-isa lang ako sa sabihin kwarto mo na, nun. hindi kahit saan eh, na parang madilim or kahit nga hindi madilim, kahit may liwanag eh. Pag mag-isa ka na lang, at alam mong walang tao, iba rin yung pakiramdam eh. Diba? Mapaglaro yung utak eh. Sa dami ng napanood natin, sa dami ng mga lumabas na mga content or mga film, ganyan na nakakatakot. Pag mag-isa ka na lang, maglalaro yung utak mo eh na baka merong dito, baka merong ganyan. Hindi, may iba ko lang. Kahit wala Ano naman. ka ba? May religion ka ba? Naniniwala ka ba sa may higher power? Oo naman. Na may creator? Siguro, imposibleng wala. Catholic ako pero kumbaga lahat naman ng religion, yun naman yung paniniwala. Yun naman na may creator. I mean, usually yung mga monotheistic, gano'n naman, parang meron. Kasi imposible, may mga bagay na hindi naman talaga kaipaliwanag ng
siyensya ng medicine. Pero nangyayari pa rin, di ba? Like So, nung sinabi ko wala. nung sinabi ko nung previous episode, wala nang sense mabuhay dito kung parang kung alam mo na lahat. Alam mo yun? Pag alam mo na lahat ng bagay dito sa mundo, wala nang sense tumira dito. Parang ganun. Kailangan meron pa rin something na hindi mo alam para yun yung mag-push sa'yo. Diba? Siguro ako Actually, na, yung ano lang ako. Oo. Yung pinaka, kung paano nag-umpisa ang lahat. Diba? Parang, paano nga ba? Sabi nila, Big Bang. Paano nagkaroon ng Big Bang? Paano, ano yun? Ano yung pinaka-origin ng lahat? Kung merong pinaka-origin ng lahat, sino yung gumawa? Saan ang galing yung pinaka-origin ng lahat? Manifesting diba? is spellcasting, diba? Yun yung tanong. Kasi yung iba nagmamanifest through universe eh. Diba? Parang sabihin mo sa universe, ibibigyan ng universe sa'yo yan, parang ganun. May mga tao naman na nagsabi, bakit sa universe ka humihiling? Saan ba nanggaling yung universe? Diba? Parang ganun yung argument nila. Actually malalim malalim itakil yan. Kung paano parang hindi na siya nakakatakot talagang mapaisip ka na lang Oo. Malalim. Parang pero ikaw Kuya Jake, parang sa kunyari, di ba, ilang tagal-tagal mo sa ospital. Walang something. Imposible. Sa ospital, tinatry ko mag-alala kasi may mga lalo na sa nag-clerkship kasi ako sa ospital ng Maynila. Medyo luma na yun parang tinayo yun 1969 yata. Mga 60s yung tinayo Ano na siya yung kumbaga sa dilapidated na ganun. Tapos yung warak na. Yung ba yung sa Quirino? Merong mga kwento. Sa Quirino. Kanto ng Quirino tsaka Rojas Boulevard. Siyempre may mga maririnig kang kwento. Pero kasi ako personally, wala naman akong na-experience doon. Kahit nag-stay ako doon for like, siguro nga 2 years kasama yung 3rd year. Wala naman. Wala ka namang pero sasabihin nila na meron. Kasi nga, diba, araw-araw may namamatay doon. Diba? Tsaka may mga spots din doon na talagang madilim. Meron ding morgue sa likod. So, wala ba itong ka lang sa mga kwento. Wala ba itong namatay na tapos nabuhay ulit? Namatay na tapos nabuhay ulit. May mga na-experience ka ng gano'n? Wala. Yung talagang dineclare na napatay tapos nabuhay. NDE. Near-death experience. Yung namatay na sila ng 5 minutes tapos nakakita daw sila ng malaking stair tapos may ilaw sa dulo. Tapos may na-meet silang isang tao na hindi mo pa oras. Bumalik ka mo. Tapos nabuhay ulit sila. Tapos hindi nila namamalayan na parang 10 minutes na silang walang flatline na sila ng 10 minutes. May mga ganun, di ba? May mga ganun ba? May mga pasyenteng magsasabi sa iyo ng ganun. Tapos, usually hindi nga specific sabihin lang nila may nakikita silang ilaw. Tapos bigla na lang daw sinesearch ko ngayon mulat sila. Kami na yung nakikita nila. Sinasabi nilang lahat sa buong mundo, iisa lang yung nakikita nila. Pero, ito rin kasi yung kailangan mo isipin dyan. Ano rin ba yung faith nila? Ano ba yung bagay na indoctrinate sila? Bata pa lang sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung utak, medyo mapaglaro siya. Like, ang dami niyang pwedeng i-suggest sa'yo ng mga bagay na nasa subconscious mo lang. Na hindi naman totoo. Pero dahil napanood mo, dahil nakikita mo. Hindi, yung nag-flatline ka na yun na nga. Wala ka Kaso utak pa rin yung doon pero wala ka ng consciousness nun. Pero ang i-feed kasi sa'yo ng utak mo, kung ano yung nasa subconscious mo usually. So, minsan,
Although, yun nga, sabi mo nga na ang weird kasi nga parang isa-isa lang yung Isa lang yung nakikita nila. experience nila. Diba? May makikita silang light, ganyan. Tapos, may mamimit silang minsan tao. Tinutour pa sila, ganyan. Tapos bigla silang babalik. Meron ganyan palabas yung bata. Heaven is for real. Oo, Heaven is for real. Yun sobrang weird nun. Kasi true story yun. True Sobrang story weird nun na parang Pinanood ko yun. wala namang alam yung bata about anything. Kasi yung bata pa talaga nun, parang 4 years old yata, 5 years old. Tapos din pinadrawing. namatay nahulog siya. sa puno. Hindi ko na maalala kung paano. Basta nagganon din siya. Namatay na siya for a while. Pero doon na-experience niya lahat. Pagbalik niya, kinuwento niya sa magulang niya. Tapos may kung ano yung pinapakitang na-experience. picture sa kanya. Ito ba yung nakita mo? Yung Nag-trial sila ng mga picture. Ito ba yung nakita mo? Tapos may isang picture lang na, siya yun, yan yung nakita mo. Parang ganun. Ang weird, di ba? Pero yun pa isa. Hindi niya pa naman nakita yung tao na yun. Before. Di ba? So, paano may papaliwanag yun? Yun nga yung sinasabi ko. Kung mapaglaro lang yung isip natin, may more than pa dun sa mapaglaro na yun. Na hindi mo ma-explain. Parang mapaglaro na, nilaro pa, tas nilaro pa ulit. Parang ganun. Mahirap. Laro sa Tatlong salita. laro yun. Parang si Looney nun Bars. For me, ayokong maging, kumbaga yung parang mayabang na sabihin na walang supreme being. Para sa akin, kayabangan yun, sabihin mong wala. Yes. Kasi may mga bagay nga na hindi kayang ipaliwanag ng modern science. Tapos sasabihin mo walang Hindi, ang pinaka number one question sa kanila na sasabihin mo, sa mga ganon, yung mga mayayabang na walang super natural. So, tanong mo lang sa kanila, paano ka nag-exist? Sasabihin nila, di sa nanay ginawa ko na mama at papa ko. Saan galing yung nanay at tatay mo? Di sa lolo't lola mo. Saan galing yung lolo't lola mo? Wala na eh. Di niya mapapaisip na siya dun. Dun pa lang. Kasi kahit nga yung kanina sinabi mong Big Bang theory lang yan. Hindi siya, hindi ibig sabihin na yun yung sagot, diba? Yun lang hanggang dun lang yung inaabot ng imagination. Ng tao, yes. So, haba-haba na rin yung kwentuhan, no? Excuse me. May gagawin ka, Kuya Jake, no? Wala. Kinancel ko lahat ng gagawin ko para dito na ala, grabe naman, nakakahiya. Hindi, tingnan niyo Kaya mag-subscribe na kayo. Tingnan niyo, nagka-cancel na yung guest namin, no? Hindi niyo ba? 4:15. Diba? 4:15 AM na kay Zeo. Siya nga ang... Okay ka ba? Wala akong kulang pasok, gano'n. Wala, Sunday. Wala akong gagawin mo. 4:15 na eh. 4:15 AM. Sunday ngayon, tutugtog sa simbahan yan. Wala akong church. Pero yung sa simbahan kasi nila, ang tugtog metal. Aray ko! Metal? Tayo dyan. Solid yun ah. Oo. Ano ba siya? Ano ka ba siya? Born again? Born again na ako ngayon. Born again. Pero galing akong Catholic. Metal talaga. Metal talaga yung tugtugan na. Papaniwala ka naman dyan. Okay. Kala ko, ito. Angas nun yung pagpasok mo, ang intro ay Stairway to Heaven. Pero may mga ganung banda. Christian song pero metal sila. Oo. Nakita ko. Parang nakarinig na ako ng ganun. Meron nga, di ba, yung sa Pilipinas, yung ang pangit nga nun pero ginawa nilang metal yung yung ama namin. Tanya Markova, kino-cover nila yun eh. Yung Tanya Markova. Ang Tanya Markova, nila diba? yun. Nag-Anima Christi rin yun sa... Nag-Anima Christi nga. Mga ano ba kayo? Mga Tanyakis ba kayo? Tanyakis? Ako, oo. Tanyakis. Ako trip ko emo yung... Sila nga nung dapat nag-tour kami sa Pinas.
gusto kong makasabay din sila sana. Kaso ang nakasabay namin, typecast. Pero okay na rin. Kasi ano rin yun, childhood. Hero ko rin yun. Tapos nakasama ko sa stage. Ano na, panahon natin yun nung pumatok sila ng sobra. So. Yes. Grabe yung typecast, no? Ilang araw mo na nakakanta yung kanta nila Hindi ko nga alam bakit Emo kasi. Nag-i-emo yan. Nag-i-emo ngayon yan. Magaling. Nakilala ko si Jogs. Emo na yan College. Yung buhok pa yung buhok pa. Bagsak pa yung buhok niyan. Ay, hindi. Pinaplantsa ko pa yun. Technically, high school ka pa lang nung nakilala kita. Pero, nung nagkausap na tayo ng yun yung first year mo sa Binil. College na yan. Sa Binil, ako sa Binil, wala akong naalalang kwento. Pero, meron daw doon. Sa Musen Marie. Oo, doon. Okay, gets. Naalala ko na. MM. May isang klase doon. Basta sa classroom nangyari yun na parang may babae at ang nakatayo sa likod na hindi nila alam. Tapos biglang tumago sa pintuan. Palabas. Prof lang namin nagkwento nila. Basta malabo yung kwento. Hindi ko maalala. Anong oras yung klase nun? Ayun lang hindi ko alam. Pero malamang siguro hapon yun. Don't be scared. Ewan ko, parang yun yung mga naalala ko lang. Pero, don't be scared. Inuman na. Yung mga questions ba na inano nyo, na-discuss nyo na yun, hindi pa? Yung yung nasa baba, hindi ba? Yung mga nasa baba. Yung pagpag, yung... yung pagpag hindi na... pa. Yung pagpag, hindi pa masyado. Yung pusa na itim. May explanation ka ba doon, Kuya Jay? Kanyari sa pagpag or yung pusa na itim? Yung pusa na itim kasi ang cheesy niya kasi sa akin Alam mo yun. Di naman parang kawawa naman yung pusang itim, di ba? Ano lang yan naman nila kasi... kasalanan na itim silang lumabas dito May history lang ata yun. Kasi parang ang nangyari, sila yung laging alaga ng mga tawag na witches. Kaya nag-stick na siya. Pwede tayo mag-stick sa mangkukulam. Kasi marami mangkukulam sa Pinas, di ba? May mga experience ba kayo ng kulam? Ewan ko, alam ko yung pamilya namin. Alam ko yung kinuwento ko sa inyo dati, yung pamilya namin parang. Ewan ko ako. Parang may lahi kami ng aso. So, kaya yung mga namin. Nakakatakot yan, Kuya Jake. matatagal buhay ng pamilya namin. Play a game with you. Saka yung tawag dito, hindi ko alam kung familiar kayo. Sa Pilipinas, merong mga myth or may mga kwento ng mga matatanda bago sila mamatay. Pagka may lahi silang ganun, nagpapasa sila ng bato. Alam ko yan. Tawag nila anting-anting. Tawag nila kung ano-anong tawag. Niluluwa. Pag pinasa yun, siya na yung bagong. Doon, sa bahay namin sa Cavite. Alam ko may yung kalololohan ko, nag-iwan pa siya ng 3 anting-anting. Yung sinasabit lang dito. Pero may triangle, may bilog. Pero nasa loob siya ng altar, katabi ng Santo Niño. Minsan may bato. Tas wag ko rin bubuksan. Yun yung alam ko. Nung bata ako, huwag mo bubuksan yan Kasi dinadasalan yan every 6 p.m. Parang gano'n. Actually, yung pagpag medyo nakakatawa ngayon kasi ang weird nung... Pero kasi, again, iniiwan na 7-Eleven. Oo, diba? Ang dami na nga nila dun Sa isang gabi, pag lahat dumaan dun lahat sila nandun. Parang... 7-Eleven. Isipin mo, ang ano lang naman dun, superstation. Maniniwala ka ba o hindi? May makakawala ba sa'yo? Wala naman nga. Naniwala ka, diba? Adi, gawin mo na lang. Wala naman mawawala sa'yo Kaso nga, nagsama-sama sa lahat 7-Eleven ngayon. Ayaw, diba, dito ka rin. Pagka may pag laging 7-Eleven ang daan 7-Eleven, mini stop,
Papunta na isa doon. Di ba? Sa isang sila, punerarya sila, di ba? Iba-ibang kwarto yun. Tapos nagkita-kita sila sa 7-Eleven. Sabi, dito ka rin. Oo, dito ko iniwan. Mumultuin ko sana. Iniwan ako dito. Kasing gumawa ng rule na na isang lugar lang yung kung ano yung unang puntahan nila, doon lang tayo. Sino bang gumawa ng rule na yun? Ewan ko. Pati sila nagtataka. Hindi, pati sila nagtataka eh. Parang, sino ba gumawa ng rule na yun? Kasi dapat diretso na sa bahay yung mga yan. Doon na ako mag-ahasot ng lagim eh. Di ba? Kaso naiwan ako sa Angel's birthday. Parang ang lakas yun. Grabe. Dahil isa pa, kasabay naman silang dalawa. Oh. Isa pa. Grabe, pag nakita mo sumayawin si Kuya Jake, baka magulat kasi. Oh, sige, sayo lang. Solid. Kasi medyo mabigat. Ako nakakatakot naman masyado lahat. Puro lahat katatakot. Puro lahat katatakot. Ulol na naman. Pero ako, may tanong lang ako sa utak ko din eh. Kanina pa ako nagtatanong eh. Don't be scared. Mali na pindot ko. I just wanna play a game with you. Yung ba, di ba sabi nila pag namamatay ka, meron kang ilang seconds na bigla kang magpa-flashback. Yung mga kwento. Ewan ko, kung totoo ba yun? Na parang bago ka mamatay, bilang magpa-flashback ka, na yun nga, yung mga nangyari sa buhay mo, highlights ng buhay mo. Totoo ba yun? Yung parang magsisimula sa pinakabata ka hanggang sa makikita diba? mo yun. Ewan ko, kasama rin sa near-death experience na sinesearch ko ngayon. Ganun daw nakikita rin nila ng iba. May nabasa kong article about it na sinasabi lang na it is a way of your brain trying to rationalize kung ano yung mangyayari. Kasi parang alam na ng utak mo na ito na yun. So parang tinatry niyang i-relieve for that brief amount of moment yung lahat ng highlights ng buhay. Hindi, pero ikaw ba, Kuya Jake, Jolo, naniniwala ba kayo sa afterlife? Oo naman. Pagtapos natin dito, meron pang isa. Ano yung nagpaniwala sa inyo nun? Kasi parang alam mo yun, parang yun yung gusto mong paniwalaan na dahil ayoko maniwala na pag natapos na dito is ending na talaga. Parang wala lang. Parang yes. Parang ayoko paniwalaan yung ganong bagay. Yeah. Kaya pinipili ko maniwala na pagkatapos nito, meron pang isa pa na nandun tayo, magkikita-kita tayong uli lahat. Diba? Nandun tayo, magkikita-kita uli lahat. May kita mo yung kaluloloan mo ulit, no? Kahit di mo pa nakikita. Pero some people or someone would argue na kaya lang natin pinipilit yun. Kasi nga, para ma-influence natin yung iba na to do good habang buhay pa sila. Para isipin nila na sa afterlife, may reward sila, parang ganun. Kasi nga, ganun naman lagi ang doktrina kahit naman Hindu ka, Muslim ka, Christian ka, Catholic ka. Do good here para sa afterlife. Diba? Actually, nag-make sense naman siya eh. Nag-make sense siya eh. Morality kasi siya eh, diba? Mapapaisip ka saan nanggagaling yung morality in the first place, diba? Ako iniisip ko minsan. Bakit may good? Saan nanggagaling yung kabutihan? Tsaka yung kasamaan eh. Totoo kaya ibig sabihin talagang... sige, ano yun?
Totoo kaya yung nabuhay na tayo dati? Yung pagka meron kang balat sa katawan, doon ka pinatay. Anong tawag doon? Yun yung reason ng pagkamatay mo na. Hindi ko... Reincarnation. Ano ba? Reincarnation. Yung, di ba, kunyari, ako, meron akong balat sa likod, maliit ganyan sa likod. Na ang sabi nila, kapag may balat ka doon, it's either doon ka sinaksak or yun yung, kumbaga, reason. Yun yung reason ng pagkamatay mo. Nung huling buhay mo. May narinig akong gano'n. Kahit yung mga tropa dito sa Hong Kong, may mga gano'n din sila na sinasabi. Pero para sa akin, ang hirap paniwalaan nun eh. Kasi may balat ka sa puwet. Sa first of, yung fingerprint natin, iba-iba eh. Walang magkakaparehong fingerprint. Pero, reset lang nila nalaman yun. Di ba? Oo. Tapos, meron kayong makikita mga article na mga tao na nag-time travel. Hindi yung namatay na sila, pinanganak sila ulit, tapos naalala nila yung... Naalala nila? Oo, di ba? Tapos may ganun ba talaga? May ganun. May nabasa na akong ganun. Natotoo siya. Na namatay siya noon, tapos bumalik siya. Habang tumatanda, habang lumalaki siya, bata pa siya, sinasabi niya yung mga alam niya noon. Tapos totoo siya. Tapos ako parang iniisip ko, ang daya naman na kung totoong nabuhay na tayo dati. Alam mo na yung hindi nagre-retain yung memory. Hindi, ibig ko sabihin, sana nare-retain natin yung memory. Kaso, ang daya nga nun. Kasi, alam mo na yung diskarte. So, bale, yung nabuhay na uli na yun, smurfing na lang siya ngayon. Ano na siya? New Game Plus. Yun na yung ano niya. Smurfing na lang. Di ba? Na-experience niya na to. Smurfing na lang siya. Kaya, di ba? Nakakapag New Game Plus yun. Ayun, isa rin yan. Isa rin yan sa hindi mo mahirap i-explain, di ba? Kaya ang sarap nga mabuhay. Kasi parang, yun lang. Dami pang pwedeng malaman eh. Hindi mo alam. Imagine mo sa year 3000, no? Gano'n na kaya katalino yung tao nun, no? Siguro naka-invento na sila ng immortality. No? Ay, hindi nyo ba alam may cryogenics na sa Amerika? Meron na. May mga patients na doon. Tapos bubuksan yata in year 2300. Naka-freeze na sila doon. Tapos may mga volunteer na. Tapos nabubuhay na lang daw sila pagka nandun na yung technology. Kasi wala pa yung technology. Solid yun, tol. Sa tingin mo buhay pa kaya sila hanggang ngayon dun sa freeze na yun? Well, siguro yung mga doktor doon gumaganon na. Damn, mali tayo pre. Mali yung switch na nabuksan mo pare. Parang ganun. Pero merong mga hayop na nag-undergo ng parang suspended animation. Kahit yung mga bears, 'di ba? Pag nag-hibernate sila, bumabagal yung puso nila, sobrang bagal. Para lang 'di ba? They get through the winter. So parang pag inisip mo merong merong science behind it eh. Kasi siguro ngayon technology Possible talaga siya. Parang Kasi based on sa nasa medical field ka eh. Kaya ako rin natanong yun eh. Ito, experience ko. Ito, personal experience ko. And, I mean, lahat naman siguro ng nag-undergo ng heart surgery na medical professionals ma-attest to. Kasi, pagka pag nag-undergo isang patient ng tinatawag namin na CABG or coronary artery bypass graft, nag-undergo sila dun sa isang machine. Yun na yung para magiging puso nila. So basically, ooperahan sila sa puso, ililipat yung circulation dun sa machine para yun yung nagpapatakbo. Pero yung puso, wala siya kasi it's either papalitan siya for transplant or yung cabbage. Sabagay may heart transplant naman na ngayon, alam ko. Maglalagay ka ng bagong mga vessels kasi nabarahan. Ako ang experience ko nung nag-assist ako sa isang ganung surgery. Nakita ko sa mga mata ko, huminto yung puso eh. So, ang technique dun is papalamigin mo yung katawan. Bubuhusan namin siya na yelo. Maraming yelo. May mga chemicals na
mga gamot ay i-induce. Damn. Hihinto yung puso. Gaganon siya tapos hihinto siya ganyan. So, once ma-reach na ng puso yung time na yon na sobrang baba na ng temperature, hihinto siya kusang. So, technically, patay na yung pasyente. Oo. Wala na siyang puso eh. Pero, Paano umaandar pa lahat kasi yung vessels niya nakakapit dun sa machine. Yung machine yung nagpa-pump sa kanya. So, gets mo? Patay siya na buhay. Kasi yung puso pinahinto namin eh. Frankenstein. Parang pinahinto namin yung puso, pero hindi naman siya mamamatay kasi dumadaloy pa rin ang dugo. Okay? Anong machine yun? Yung bypass machine. Isipin. Malaki siya, malaki siyang, marami siyang setup. Sobrang complicated yung procedure. Ang daming taong involved. Tapos, ang interesting din is... Ayun ba yung ginagamit ni Stephen Hawking? Si Hawkins ay may autoimmune na sakit eh. Nagde-degenerate yung yung katawan niya. So, iba siya. Iba yun. Okay. Yun ay solely for that procedure. Pagka nagbabypass ka. Kasi nga, paano ka mag-oopera sa puso kung bumubulwak yung dugo, di ba? So, kailangan mo siyang... So, ang interesting part teka lang. So, sanay na sanay ka makakita ng mga ganun laman loob ng tao? Oh. Lalo na pagka nasa surgery rotation ka. Meron ako mga pictures na pwede ipakita sa inyo, pero siguro baka sa next episode. Yes ka ulit para dun. Pero parang hindi ko kaya yata yun. So, ang tawag dito, yung interesting part na sinasabi ko is pag nakita mo nang bumalik yung puso. Kasi 'di ba, nakakatakot siya in a way na babalik ba o hindi. Nakasakit ang puso ko ngayon, bigla nakaramdaman ko yung puso ko. Kinakapaka yung organs ko ngayon eh. Parang okay pa kayo dyan. Sabi nung naoperahan na, i-attach yung mga vessels. Tatanggalin na siya sa bypass. Kayo, nakaganong kayo. Fingers crossed kayo ganyan. Na mag-restart siya. And true enough, nag-restart siya mag-isa. Sobrang galing. So, aalisin nyo na yung mga yellow, aalisin nyo na doon sa chest cavity. Paano nyo iduduktong nyo ulit yun? Paano dinuduktong yun? Tatahiin mo na, i-stitch mo lang ulit. Wala ba kayong special na hinihinang ba mighty band, gano'n? Hindi naman. Soldering iron. Iron Man na pala, no? Tahi lang tayo. Tahi. Tapos yun, na sobrang, syempre for me, first time ko makita yung gano'n, parang, shit, totoo pala yun, no? Hihinto yung pusong kusa, tapos maya-maya, i-restart namin siya ulit. So parang, nakakatakot siya in a way na, shit, babalik ba to? Tapos may nalaman ka, parang lesson din sa'yo yun eh, no? Tsaka sa amin ngayon, lalo ngayon, parang nabuhayan ako eh. Parang, okay. Pag tumigil pala yung puso ko, pwede pa ulit. Parang ganun. Dapat ingatan nyo yung puso nyo. Ayun na. Diba? Tama naman. Iniingatan talaga. Alagaan nyo yung puso nyo. Parang nandiyan lambot siya. No reaction eh. NR. I-imagine ko yan eh. Laman loob ng tao. No, yung dyan sa part na yan, marami akong makikwento sa inyo dyan. Na-experience, I would say na-experience ko first hand yung Tokhang season. Paano yun? Kasi sabihin nila, wala, araw-araw, meron kaming gunshot wound sa ER. Pero lahat yung deads? Almost all. Meron lang ako isang recollection na isa nabuhay. Pero lahat yung patay. Kasi every night. Kasi sa ulo na yun eh. Hindi naman kumbaga hindi umabot sa ganung level kasi hindi naman ang sa atin ang organ donation. Hindi siya ang tawag dito kalap. Hindi katulad dito sa North America. Doon sa atin, depende may circumstances and the fact na alam mo yun, dinala sa amin patay na for
more than 10 minutes, di ba? So, wala na ring use yun. Pero yun, yung mga ganong it will keep you up at night, lalo na kung first time may experience. Hindi na siya horror eh. Ano na siya? Kumbaga real life experiences na Kaya wala eh, ganun talaga eh. Nung panahon na yun. Nung panahon na yun, ganun. Pupunta sa'yo yung police, sabihin sa'yo, uy, buhay pa yan, Dok. Wag dala nila din. Pero parang kami, teka lang, bakit kayo nagde-decide? Di ba? Kami magde-decide. Kasi, ewan ko, siguro, may inaano sila na gusto nila, i-declare nila na patient was brought to the ER, parang still breathing, still alive, ganyan. Which is not the case. May test pa kayong Kasi gagawin doon, di ba? Before, i-assess mo yung pasyente. Tsaka hindi, ang sa ospital, ang rule is, I'm not saying na ganun din dito sa atin ngayon, pero sa Pilipinas, pag ang pasyente ay namatay within 24 hours, that's still, that DOA pa rin yun. Within 24 hours na namatay siya, DOA yun. Hindi ko alam kung nagbago na or may certain hours lang, pero yun yung alam ko eh. If within 24 hours namatay siya sa ospital, DOA pa rin yung classification sa kanya. Correct me if I'm wrong, mga commenters. Comment na dyan kung ganun pa rin. Oo, kung tama. Hindi ko na, alam ko, ganun yung pagkakatanda ko. So yun, nakakatakot siya in the sense na, naging normal siya. Kasi di ba puro nakakatakot pinag-uusapan natin. Actually, mas pipiliin ko na makakita ng multo sa makakita ng organ eh. Totoo ba? Hindi mo kaya. Tumutugtog ka sa organ? Ibang organ naman kasi yun, Joe. Ay, ibang organ. May organ ka din. May organ ka din. Ako? Hindi, lahat tayo. May organ tayo. Sa bagay, lahat tayo may organ tayo. Pero hindi natin nakikita. Nararamdaman lang natin. Tugtog mo nga eh. Nakikita ko, grabe, nakikita ko pa yung akin ha. Hindi yun. Sure ka na, nakikita mo pa? Nakikita mo pa yun sa'yo? Oo, nakikita ko pa, grabe ka no. Sa salamin, pinapakita ko din. Hindi, pinapakita ko rin. Pinapakita ko rin. Oo. Sa OnlyFans na. Jogs nga eh. Si Jogs nga nagsho-show eh. Di ba? Nag-show ba doon, Jogs? Sa kanila pa. Ano yung OnlyFans mo, Jogs? Ano mo naman? I-plug mo dito. Private yung private. Messenger lang. Ay gagi, baka maniwala kayo guys ha. Aray ko. Oo. Close tayo. Pero hindi ko pa kayang gawin yung ginagawa ni Jogs. Oo, nag-send din sa akin yan actually. Totoo. Ganun pala trip ng barkada. Ganun pala talaga. Para sa lahat pala talaga yun. Hindi, check up yan, checking. Tsaka meron sa ilalim, GM nakalagay. Hindi nyo ba napansin? Para updated yung tropa kung okay ka pa. Checking. Lalaki pa to. Parang ganun. Lalaki pa to. Solid nun na. Diba? Ganun pala trip nyo, no? Siya lang. Hindi naman kami nagsisende. Siya lang. Iba pala trip ni Jokes. Minsan diba? Yung minsan grabe GM nag-send ng tubol, no? Saya guys, no? Ayan, nakakatakot yun. Solid episode. Saya. Iba yun. Solid. Halos, so, pasalamatan nyo. Para sa akin, ito yung pinakamahabang episode. Pero parang kulang pa rin yung haba na to, no? Parang kaya pang i-push eh. Pero hindi. Sa next episode na lang yun, guys. I-guess uli natin sila. Oo. Parang gusto ko pong pag-usapan yung alam mo, wala si brother. Wala si Earl. Siyempre si E, meron din siyang mga insights. Diba? Sa mga napag-usapan. Kaso wala siya. So, sayang. Next time. Diba? Next episode, lagi naman. At saka masaya yung sunod na episode natin kung nakainom. Diba? Aray ko. Yun yung masaya pag nakainom. May alak, may balak. Ayun. Yun yung maganda sa podcast kasi pagka meron kayong sinasamang bagong tao, syempre may mga, di ba,
Ang dami nilang pwede rin ma-share. Na napapansin ko nga dun sa mga, yung mga nauna na nga din. Parang, ganun nga. Kasi nga, iba-iba kayo na experiences eh. So, dami kayo matututunan sa isa't isa. Like, ikaw, diba, sa experience mo sa music, sa buhay mo dyan, si Jolo sa buhay niya sa New Mexico, si Job sa buhay niya sa aeroplano, diba? So, kanya-kanya, hindi ka, kumbaga hindi lang ikaw yung, ang daming tao. Lalawak yung perspective mo. May napansin lang ako, Sorry. Natawa ako bigla, may napansin ako eh. Nag-iba yung pangalan ng isa, naging si Jose yung... Bakit? Bakit pinalitan? Kaya mo lang napansin? Diba kanina buong buo yan, Joyo Lokban yan eh. Ngayon naging Jose. Sabi niya okay lang. Okay nga lang. Ngayon ko napansin Jose. Pero yun. Para bagay daw. Ano namin kayo, Kuya Jake. I-guess ka uli namin tsaka si Jolo sa pag tinakal natin yung mga sunod natin, yung music. Yan, magandang Yan, music. Marami akong ma-serve dyan. Ano ko yan? Frustration ko yan. Okay. Kasi nagbanda rin ako nung high school tapos parang umaano na kami. Uma-underground kami sa daan-daan. Anong tugtugan niya? Usually rock. Siyempre, ang mga namin, inspiration nung time na yun ay, siyempre, yung sikat. Kamikaze, Parokya, yan, Typecast, tapos Hail, yung buong golden era ng, for me, I would say, golden era na OPM. Golden siguro kasi era generation rin Chico Ski. Ganda eh. Chico Ski. Chico Science talaga original naman po. Oo, ganda yun. So, yun. Pero Takal natin siya sa next episode. Sa November. Maraming salamat. Solid. Ang thank solid you. Ang solid nung pasalamat. Ikaw na magpasalamat. Maraming kasi lagi na lang ako nagpapasalamat. Sa bagong episode na to, sa bagong guest, kay Jake. Kay Jose. Kanina, Jolo. Kay Jose, Susunod ko bagay. Oo. Nag-speech pa nga yan, di ba? Bola muna. Pero solid nung episode ngayon. Ang dami kong natutunan kay Kuya Jake. Mas natakot ako dun sa mga bandang dulo. Kaya ngayon, salamat. Mag-subscribe kayo. Mag-comment kayo sa mga trip niyo. If I let you take me home with you tonight. If I let you see what I got on my mind. If I tell you all my dirty fantasies. You won the lottery. Thank you. Solid. So guys, yun yung episode namin ngayon. So ito na yung last episode natin ngayong October ng Halloween special. Yung mga horror natin tapos na yan. Magpupunta na tayo na November. Siguro hindi Kailan pa natin alam lalabas kung tong episode na to? last week. Ay, siguro. Last week ba 31 to lalabas. Ayun. So, happy Halloween sa inyo. Sana multuhin kayo dyan, diba? Habang pinapanood nyo to. Sana makita nyo yung lalaki sa alas-tas na madaling araw naka-obtation nakagayan sa inyo. Yung nakaganon. Tsaka sana may makita kayong muka na nakaganon din sa scene. Gagi yung mukha na yun, hindi ko talaga mailimutan yun. Sige mo, pagkaganon, pagkadilat mo gano'n, nakagayan yung mukha sa'yo. Paano ba yung outro natin, Jogs? Wala tayong outro ngayon. Magkapasalamat na lang tayo. Walang nag-outro sa'yo, no? So, yun nga, thank you kay Kuya Jake, kay Jolo, sa inyo guys, sa mga nanonood sa inyo. Salamat sa mga sumusubaybay kahit ganito lang kami. Sana may napupulot kayong aral, 'di ba?
Tsaka yun, ang ganda talaga. So yun guys, Solid thank you so episode. much. Maraming salamat. Salamat sa pag-invite. Thanks. And hanggang dito na lang. Dito lang. Out. Dito Dito lang lang sa sa Ayan. Anong Napala Boys. Wala ka, boys. Anong napala, Yes, boys? Subscribe. Yes, sir. Wag niyo kakalimutan. Halo-halo na oh. Anong topic na November? No, not November. Baka music. Music tayo, no? Papunta ng Christmas. Early November. Yung Christmas maganda yun. magki-Christmas Napag-usapan natin Excited kami Napag-usapan sa natin Christmas episode, guys. May lulutuin kami sa Christmas episode. Sinasama niyo pa tong outro? Oo. Kasama tong. Masaya. So, yun. Cut mo na, no? Cut mo na, no? Depende sa kamay ko. Depende Demonyo pa, aking depende. kamay. Gumalaw. Oo. Gumalaw. Gumalaw. Pero yun, solid talaga. Solid episode na to. Thank you, kuya. Iba Thank yun. you, Jolo. Sana next episode, sila na ulit. Oo, sabi ko kay Music Jokes nun naman. gusto ko na talaga sumama kaso the past month kasi nagre-review ako for my exam. Sabi ko after exams sama ako. Ngayon sakto. Isama mo sa dasal mo si Kuya Jake kasi yun nga. Thank you. Ano yun? Yung exams niya, exam di ba yan? yung pagdodoktor For niya? here. Oo. Oo. Para maging Ano doktor yun, siya sa matik kanya. yan. Kaya yan, kay Matik Jake. yan. Salamat. Kaya yan. Yun lang. Para rin tayo. Maka-upgrade din tayo ng konti. Tsaka meron na tayong doktor na nakasama sa podcast. Alam mo ba? Hindi ko... Pag may Hindi ko- nararamdaman hindi ko ako, na- tatanong ko na lang, no? Parang, oo, sakit walang yung ano ko problema. dito, ah. Kinakwento ko nga sa kanila, Kuya Ano ba Jake, yan? di ba? Kinakwento ko sa kanila, sabi ko. Di ba dati niyaya kita mag-podcast? Sabi ko, mag-podcast kaya tayo. Sabi ko sa kanila, yung pinsan ko, siya talagang yung una ko niyaya kasi lagi ko kayong kausap. Tapos sabi ko Parang na lang, naging gateway na ano lang yung busy to, pa no? siya. Naging busy siya sinabihan- ngayon, sasali natin siya. Sinabihan ko kasi sila noon na sabi ko, uy, makinig kayo ng Cool Pals. Itong magkakapatid na to. Pag nagda-drive kayo, sabi ko, masaya Oo, siyang ganun ginagawa ko. Pag bumabiyahe ako, cool pal. Ito mga kapatid nito, nag-gym, nagko-Cool Pals eh. Ang latest nila ngayon, nagugulat yung December mga tao Ave, di sa ba? kanila. December Ave yung latest nila Hindi ngayon. na. May bago na ulit. Ayun yung nandun pa lang ako sa Oo. December Ave. Hindi Hindi siya, ko pa nga tapos eh. hindi siya dapat pinapakinggan sa gym. Sa gym, kasi tumatawa ka bigla. Tatawa ka mag-isa. Tumatawa ka na lang bigla. Hindi ko nga nasabi sa'yo kanina. Yung tatay ko kasi, I will fuck Dyan you siya in for the the longest ass. diyan siya nakatira sa Hong Kong for the longest time. Yung tatay ko dati. In the gas chamber. Yeah. Ang inang yan, no? Sa Ay, kanila oo, yun sa Hong Kong. Sa Hong Kong nga pala yung papa ni Kuya Jake noon. Saan? Saan sa Lahat. ako? Saan ba siya? Wan Chai? Matagal siyang dyan. Kumbaga, Wan Chai. sabi Okay. sa kanya, hindi ko pala nakwento to kanina. Yung kanina, nakalimutan ko na eh. May nagsabi sa kanya, parang superstitious ang dating. Nasabi sa kanya, past life niya daw ay fisherman siya sa Hong Kong. That's why, yung buhay niya ngayon, lagi siyang nasa Hong Kong. Hanggang ngayon, pumupunta pa rin siyang Hong Kong. Wala. Patay na si daddy. Pero, nung like, Nabubuhay siya, tagal. pabalik-balik siya dito. Oo. Lagi siya nandyan. Damn. Like yung work niya, andyan na talaga. Tapos may nagsabi sa kanya lang na parang, oo, kasi past life mo, yung fisherman ka dati dyan eh. Kaya siguro, Actually, yung mga bumabalik past life na yan, galing sa mga Chinese belief din yan. May mga tropa akong Chinese, ganun sila eh. Kasi, di ba, Buddhism. Oo. Di ba, hindi sila pumapatay ng Oo. langaw, hindi sila pumapatay. Kasi yung reincarnation nga daw, baka maging Baka pag si nabuhay yun ka, eh.
kamag-anak natin yun, yung langaw na yun. Oo, di ba? Ilangaw. Kaya ka pala nilalangaw kasi na-miss ka. Hindi, kaya inunahan ka sa pagkain mo. Hindi mo pa nakakain, nalangaw na. Sabi niya, mauna na ako dito. Ayun. Pero yun nga, masaya nga yung podcast.